Naniniwala ka ba? Isang mahirap na may sahod na 3,000 lang. Isang araw naging bilyonaryo dahil sa isang app naging pinakamayaman. Lahat ng kalakalan. Naaalala ko, hindi ako nag-add ng WeChat seller. Sino ang nag-imbita sa akin? Ang Cloud Top Villa ay may 3 mura lang. ₱1. Cloud Top Villa ay ang pinakamarangyang villa area sa baybayin at 3 mulang, ₱1 ang halaga. Nagbibiro ka ba? Patek Philippe, ang pinakamahal na relo sa mundo, mura lang ₱5 lang. Kumpanya ng Asul na Agila, hindi ba ito ang nangungunang kumpanya sa Linhay? 60% na bahagi ng kumpanya, lang ₱6 lang. 1 sentimetro, ang taas ₱5 naman. 1 sentimetro sa isang bahagi ₱10 ang nakakatawa naman. Kaya sa ₱50, makakabili ka ng isa? Isa na itong scam group. Dapat ko bang lokohin ang mga manloloko na ito? Bumili ng Cloud Top Villa? Paano bumili? Kumpirmahin ang pagbili? Matagumpay na nabili. Ano? Yun lang? Nagbayad na ba ako? Maging ang aking impormasyon, hindi man lang itinanong? Ang pagbili ng property ay may rehistro, di ba? Naaalala ko, wala man lang nabili na. Manloloko, walang saya. Aba, talaga namang na-charge ako. Hindi may ₱1 at 30 sentimo ako sa WeChat dati. Lintik na manloloko. Pati ang WeChat system ko na-hack nila, di ba? Mas delikado kung iiwan ko. Kailangan nang umalis sa grupo. Aba, hindi ako makapag-leave. 7:30 na. Naku, mahuhuli na ako. Mauna na sa trabaho. Ye Chingyo. Tingnan mo nga, anong oras na ba? Wala ka bang pakialam sa kumpanya? Alam mo pa ba na nagtatrabaho ka sa kumpanya? Araw-araw inaapi ang mga empleyado at ninanakaw ang sahod at may kapal ka pang magsalita. Anong sinabi mo? Wala. Ibig kong sabihin, alam ko na mali ako. Hindi na mauulit. May susunod pa? Intern ka lang. Ngayon, hindi mo na pinapansin ang mga alituntunin ng kumpanya. Paano pa kaya kapag naging regular ka? Dagdagan ng 1 buwan ang internship mo. Kalahati ang sahod ngayong buwan. Ano? Kalahati ang sahod? 1 buwan? ₱3,000 lang ang sahod ko? Idadagdag mo pa ng 1 buwan na internship? Bakit naman? Ayaw ko na. Bakit ayaw mo? Ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Itong trabaho, maraming naiinggit. Kung ayaw mo, maraming ibang magtatrabaho. Si Deng Bapi, nagsimula na naman mang-api ng baguhan. Oo nga eh. Dahil baguhan pa siya, ginagago at minamanipula. At kinukuha ang sahod ng iba at inilalagay sa sariling bulsa. Wala siyang kwenta. Ano ang pinagbubulong-bulungan ninyo? Tapos na ba ang proyekto? Naabot ba ang target? Bakit hindi pa kayo nagtatrabaho? Ano ba? Gusto mo akong saktan? Subukan mo nga. Halika, subukan mo. Tatandaan kita. Ikaw pa, mahirap. Kapag may pera ka na, bumili ng bahay sa Linhay. Saka na natin pag-usapan. Tanong ko lang, si Ye Chingyu nandito ba siya? Wow, ang ganda ng babae. Ang laki. Ang sexy ng suot niya. Ako si Ye Chingyu. Ikaw? Kayo nga po si Ye Chingyu. Napakagaling. Magpapakilala ako. Ako ay sales representative ng Yunding Villa. Ngayon, pumunta ako para pag-usapan natin ang mga proseso ng villa. Ano? Si Ye Chingyo ang bumili ng Yunding Villa. Hindi ba ako nagkakamali? Iyan ay ang Yunding Villa. Ito ay ang Yunhai, ang pinakamagandang villa. Sabi nila ang pinakamagandang unit ay may sukat na 2,000 square meters. Hindi ba siya mahirap? Baka siya ay isang mayamang anak na bumababa para mag-experience ng buhay. Tumahimik kayong lahat. Miss, hindi ka ba nagkakamali? Ito si. Ako ang supervisor ni Ye Chingyu, Deng Dahay. Hindi nagkakamali. Ako rin ngayong umaga kakakumpirma pa lang na order. Ye. Binayaran ng buo ang pinakamagandang unit ng Yunding Villa. Ito ang resibo. Maaari mong tingnan. 1 bilyon. Bakit hindi ko maalala ito? Sandali, sabi mo kaninang umaga binili ang villa. Oo, ngayong umaga nga. Lin, dahan-dahan lang po.
Baka naman yung mga nasa grupo ay totoo lahat. Anong grupo? O wala. Tara, tapusin na natin ang proseso. Sige, hindi na kailangan ng ganyang abala. Marami pala kayong pondo sa pangalan ninyo. Yung mga komplikadong bagay tinanggal na namin para sa inyo. Dito na lang kayo pumirma na lang. Ayos na ito. Oo. Gee. Pasensya na po sa abala. Pero kailan po kayo libre? Gusto ko po kayong imbitahan sa dinner. Haha, sa susunod, sigurado magkakaroon ng pagkakataon. Magkakaroon yan. Oh, tama. Ang inyong Yunding Villa ay hindi ba sa amin sa Wushan Real Estate ay may project partnership? O, anong ibig sabihin nito? Maaari din naming dagdagan ang partnership sa inyo. Ay, kumusta? Ako ang tagapamahala ng proyekto nito. Huwag kayong mag-alala dahil sa relasyon kay Ye Qingyu. Ang proyektong ito, siguradong gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ahem, miss, ako, kani-kanina lang ay tinanggal na ng supervisor ko. Hindi na ako empleyado dito. Naiintindihan ko. Gee. Pag-uwi, ako ay makikipag-usap sa aming amo. Anyway, ang proyekto ng Wushan Real Estate ay hindi naman namin gaanong gusto. Ye Qingyu, anong sinasabi mo? Kanina. Nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala. Ipoproseso ko na ang kontrata mo sa pagpasok. Sa susunod, kahit anong oras gusto mong pumasok ka lang. Paano naman iyon? Hindi ba ito pagwawalang bahala sa mga patakaran ng kumpanya? Di ba? Mga patakaran, iyan ay ginawa lang ng tao, di ba? Ye Qingyu, hindi. Kuya, kanina ako nagkamali. Patawarin mo na ang maliit na tao. Itong proyekto, hindi ko pwedeng mawala ito. Ang proyekto mo. Ano ang pakialam ko riyan? Tara na, pumunta tayo sa proseso. Ye Qingyu, huwag mong kalimutan. Supervisor mo pa rin ako. Siya ay hari ng Cloud Top Villa. Mamahalin ba niya ang isang maliit na supervisor? Ye Qingyu, kung aalis ka ngayon, huwag mo nang asahan na makapasok pa sa kumpanya. Sa ganyan mong katalinuhan, supervisor ka pa? Alam mo bang isang salita ni Mr. Ye kaya bilhin ang lahat ng shares ng kumpanya mo? Teka, Mr. Ye tara na. Mr. Ye, dito ka pala nakatira. Ang low-key mo naman. Low-key. Yun. Wala naman. Mauna na akong umakyat. Hey, Mr. Ye. Huwag kang umalis. Hindi mo ba ako aanyayahang umakyat para uminom? Ngayong araw, ako. Pwedeng uminom ng malamig. Ang gulo ng kwarto ko. Hindi ko pa naliligpit. Okay lang. Tutulungan kitang magligpit. Lalo na ang kama. Magaling akong magligpit. Sa susunod sigurado. Sa susunod kong bili ng bahay, ikaw ang kukunin ko. Uy, Gee, huwag kang magbago ng isip. Ngayon, ang mga babae, ganyan na ba kaaktibo? Hindi ko inaasahan na sa grupong ito magkatotoo ang bilihan. Yes. Hindi nga. Ang bilis. Ang mga gamit, nabili na lahat. May bagong transaksyon sa grupo. Mag-avail na. Naku, natatandaan ko. Binili ko itong Cloud Top Villa na pinakamahal. Sa halagang ₱1 lang. Ano ba ang mahal na ito? Naku! Wala na ba ang record ng transaksyon? Pero parang may naaalala ako. May shares yata. Hey, uwian na muna. Ewan ko kung masisibak ako. Kung wala ang grupong ito, hindi ko man lang mabili ang mga gamit ng kumpanyang ito. Tingnan mo. Dumating na si Ye Qingyu. Inggit. Hindi naman galit. Ye Qingyu, ikaw hayop ka. May kapal ka pang bumalik. Empleyado ako rito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Sinisante ka na ngayon. iPack mo na agad ang gamit mo. Reyes. Sige, ayoko na. Supervisor Deng. Ito si. Tagapamahala daw. Hindi po ninyo alam. Itong hayop na ito, swertehin lang ng swertehin. Nakilala ang taga Cloud Villa. Gusto niyang gamitin ito para sirain ang kumpanya natin sa project partnership natin sa Cloud Villa. Ano ang pangalan niya? Ye Qingyu. Ye Qingyu. Ano pang hinihintay mo? Ito ay mula sa Tianhai Group, si tagapamahala Zhao Qi. Ang Tianhai Group ay isang nakalistang kumpanya. Kung maantala ang biyahe ni Mr. Zhao. Kahit ibenta ka, hindi sapat para bayaran yon. Tianhai Group, nakalista ang kumpanya. Malaki ba iyon? Takot ka na, di ba? Sasabihin ko sa'yo, isa lang project ng Cloud Villa. Ano naman?
Tagapamahala Jao. Ito ang project partnership na tinatalakay namin sa kumpanya. Ngayon, kahit dalhin mo ang taga-Cloud Villa para makipag-usap, iisipin ko pa kung tatanggapin. Sabi mo, Ye Qingyu? Ang pangalan niya? Mr. Ye, kaninang umaga, pumunta ba kayo sa stock market? Diyos ko, ni hindi ko alam ang kumpanyang iyan. Pero kaninang umaga, bumili nga ako ng share sa isang kumpanya. Magkano ba iyon? Parang, pumunta ako sa stock market, bumili ng share sa isang kumpanya. Kung anong kumpanya, hindi ko na matandaan. Baka ang Tianhai Group ninyo iyon. Ye Qingyu, nababaliw ka na ba? Bumili ng shares ng Tianhai Group? Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Kahit bumili ka ng pinakamahal na bilya sa Cloud Villa, isa lang iyong bahay. Ang Tianhai Group, isa iyong nakalistang kumpanya. Nakalistang kumpanya. Hayop ka. Galit na ngayon si tagapamahala Jao. Luhod ka at humingi ng tawad. Tumahimik ka. Chairman, magandang araw po. Chairman. Tagapamahala Jao. Isa lang siyang empleyado ng aming kumpanya. Isang trainee. Hindi po ba kayo nagkakamali? Chairman, ako po? Tama, ikaw nga. Sa totoo lang, ang aming Tianhai Group ay may problema kamakailan. Sa usapin ng pondo, medyo nahihirapan. At ang mga karibal naming kumpanya ay gusto kaming pagtawanan. Wala ni isang tumulong sa amin. Wala. Ngunit buti na lang sa oras na iyon nakilala namin kayo. Kaninang umaga, binili ninyo ang aming kumpanya, ang 99% ng shares. Agad na nalutas ang aming agarang suliranin. At pinalago pa ang stock market namin. Napataas ng pataas sa ngalan ng aming Tianhai Group. Ng lahat ng empleyado, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyo. Hindi kaya kaninang umaga, ang mga shares na binili ko ay ang sa Tianhai Group na ito? At isa pa itong Fortune 500 na kumpanya? Aba, di yumaman na ako. Kaya pala ang isang bahagi ng shares ay mas mahal pa kaysa sa isang villa sa Yunding? Iyon pala ay mga sapi ng Fortune 500 na kumpanya. Tumayo ka muna. Ito ay hindi ko sinasadya. Mabuti nang nakatulong ito sa inyo. Naiintindihan ko. Ngunit ang kabutihang ito ay mananatili sa aking puso magpakailanman. Binili ninyo ang aming 99% na shares. Kayo ang tanging chairman namin. Tagapamahala Jao. Hindi naman po kayo nagkakamali? Sigurado po ba kayo na itong si Ye Qingyu, siya? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi po. Tama na po. Akala ko, ang kumpanya ni pangkalahatang tagapamahalaye na namumuhay ng tahimik ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ngayon napagtanto ko, kung ang kumpanya ay puno ng mga katulad mo, na mga taong sakim at puro pera ang iniisip, ang kumpanyang ito, sa tingin ko, hindi na kailangan pang magtulungan. Tagapamahala, Jao. Hindi ko po talaga alam. Nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Ako lang po ay... Ye Qingyu, hindi? Pangkalahatang tagapamahalaye. Dati, ako ang may kasalanan. Akala ko po ay mababa kayo. Sana po ay patawarin ninyo ako. Hindi ko talaga kayang mawala ang kontratang ito. Masisipa ako sa kumpanya. Mga taong tulad mo, ang matanggal ay hindi magandang bagay. Tagapamahala Jao, tama? Ang pamamahala ng inyong kumpanya. Pagkatapos dapat gawin kung ano ang dapat gawin. Hindi ako makikialam. Bumalik ka at magpatuloy. Maging tagapamahala. Zao ka na lang ang paglipat ng tauhan ng inyong kumpanya. Hindi ko rin pakikialaman. Talagang karapat dapat si Director Ye. Kung ibang tao ay sa loob lamang ng kumpanya, mag-uutos-utos. Iniisip nila na mapapabuti ang panloob na pagkakaisa. Sa totoo lang, magkakaroon lang ng kabaligtaran na epekto. Talagang may lakas ng loob si Director Ye na nakuha ang lahat ng shares. Ang inyong desisyon ay napakatalino talaga. Talino? Wala iyon! Isa lang akong trainee sa maliit na kumpanya. Kung papayagan mo akong makilahok sa operasyon, hindi ko rin alam. Mr. Ye Dengdahay, tanggal ka na. Ngayon, ayusin mo ang iyong mga gamit. Pumunta ka sa finance department, kunin ang sahod at umalis. Ano? Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Gusto kong makita ang CEO. Ito ang desisyon ng CEO. Mr. Ye, gusto kang makita ng CEO sa opisina para pag-usapan. Hinahanap ako ng CEO? Director Ye May, gagawin pa ako. Ito ang aking business card. Kung kailangan mo makipag-ugnayan ka lang sa akin, uuwi na muna ako. Haha, haha, haha. Sige, pupunta na ako sa kanya ngayon. Hoy, Mr. Ye, sandali lang po. Secretary, makiusap ka sa CEO. Umalis ka. Dahil sa iyo ang kumpanya ay sunod-sunod na nawalan ng 2 malalaking proyekto. Hindi ka na namin pinabayad sa pinsala ng kumpanya, mabuti na iyon. Kasalanan ito ng taong ito, hindi pa nasabi kay Mr. Ye na nagpapahinga ang CEO. Umalis ka. Ngayon, ayusin mo ang iyong mga gamit at umalis agad. Kapag nagpapahinga ang CEO, ay hindi nakasuot ng damit. Hindi naman siya papasok ng diretsyo, di ba?
Sa totoo lang, hindi pa ako nakapunta sa opisina ng presidente. Dati, bilang isang maliit na intern, wala akong karapatang makita ang presidente. Para akong nasa panaginip. Pero, balita ko babae raw ang presidente. At maganda pa raw. Presidente, papasok na ako. Bakit walang tao? Ah, ikaw. Ay naku, Tingin ka pa. pasensya. Ye Qingyu, pasok. Ikaw ang chairman ng kumpanya ng Tianhai. Pumasok sa opisina ng iba. Hindi ka marunong kumatok? Saan mo natutunan ang asal mo? Pumatok ako. Walang sumagot kaya pumasok ako. Kaya, pwede ba diretsuhin mong pumasok? Sinasabi ko sa'yo, wala pang tao na direktang pumasok sa opisina ko nang walang pahintulot. Intern lang ako. Sino ba mag-aakala na magpapalit ka ng damit dito? Ako ang presidente ng kumpanya. Kahit saan ako magpalit, pwede. Oo, siya nga. Ikaw ang presidente. Bakit ang puti at laki mo? Anong sinabi mo? Hindi. Ikaw ang presidente kasi. Anong kailangan mo sa akin? Nagdesisyon ng kumpanya na irregular ka ng maaga. Oh. Ma'am Wu, biro lang yan, di ba? Kailangan ko pa bang irregular? Ipapatatag ka ng kumpanya. Ito ay benepisyo lang ng kumpanya para sa iyo. Kung matutuloy ang partnership, ang vice-presidente ng kumpanya ay pwedeng ibigay sa iyo. Anong partnership? Yung dati sa Tianhai Group, si tagapamahala Zhao Qi. Yan pala. Simple lang. Hoy, Zhaoqi. Ikaw, sa Tianhai Group, yung partnership sa Wushan Real Estate palakasin mo. Si, Susunod ako sa utos mo. Ayos na. Sir Wu, ito ba ang pakiramdam ng pagpapanggap? Ang sarap. Salamat. Madali lang. Yun. Wala namang problema. Uuna na ako. Wag mong kalimutan na ako ang vice-presidente. Dahil ikaw na nga ay vice-presidente ng kumpanya, dapat bang gampanan mo ang responsibilidad ng vice-presidente? Anong responsibilidad? Kamakailan, ang kumpanya ay ginugulo ng Linhai Kumpanya. Kailangan mong asikasuhin iyon. Linhai Kumpanya? Hindi ba ito ang karibal natin? Pinlano mo ba ito? Siyempre hindi. Ye Qingyu, hindi kita lolokohin. Malapit nang bumagsak ang kumpanya. Ha? Hindi ko alam kung saan nakakilala ng taga-real estate ang Linhai Group. Balak nila na ang kumpanya na inuupahang gusali ay bawiin ng maaga. Wala na talaga akong magagawa, kaya humihingi ako ng tulong sa iyo. Trainee lang ako. Paano nang biglaan lumabas ang mga problemang ito? Baka gusto mong... Hindi. Mr. Wu, wag ganyan. Sige, tutulong ako. Sige, gusto mo? O sige, usap na tayo. Ang mga susunod na bagay, ako ay magpapadala ng isang sekretarya para tumulong sa iyo. Ano ang mga problema mo? Makipag-usap ka na lang sa kanya. Ang aking Vice President. Ang dali mong asarin? Wang Qian, pasok ka saglit. Simula ngayon, si Ye Qingyu ay ang Vice President ng ating kumpanya. Puntahan mo siya at tingnan kung ano ang kailangan niya. Tulungan mo siya. Sige. Ang mga babae ngayon, maganda ang katawan, maganda, maputi ang balat. Naging CEO pa. Ako, isang maliit na intern. Hindi ko kaya. Pero parang naloko yata ako. Ay, bahala na. Tingnan muna natin ang grupo kung ano ang pwedeng bilhin. Ang sinabi ni Mr. Wu dati, sige, ayusin muna natin ang susunod na problema ng kumpanya, ang address issue. Tama. Oy, hindi ba ito ang aking walang kwentang nobyo, na si Ye Qingyu? Xiaoya, dumating ka. May sasabihin sana ako sa iyo. Ye Qingyu, pumunta ako para makipag-break sa iyo. Xiaoya, ano bang sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Sinong nagbibiro sa iyo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dukha mo naman. Paano ka makaka-level sa akin? Xiaoya, anong sinasabi mo? Huwag mo akong tawaging Xiaoya. Nakakadiri. Ikaw, isang intern, sa isang buwan. Hindi ka man lang kumikita ng 3,000. Paano mo ako bubuhayin? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang matakot.
Pumayag na ako, ang pangalawang ginoo ng pamilyang Son, na si Son Chen, na manligaw sa akin. Kung ikukumpara mo sa kanya, mas masahol ka pa sa aso. Pangalawang Ginoong Sun, dahil lang mayaman siya. Tama naman. Nakita mo ba itong bag ko? 100,000. Si pangalawang ginoong Son. Igalaw lang niya ang daliri, dinala na sa akin. Magsisikap ako. Sikap, kahit magsikap ka pa ng 10 taon, baka hindi ka pa rin kumita ng 100,000. Si Ginoong Son, kakabili lang niya sa Yunding Villa area. Bumili siya ng isang villa. Sabi niya, sa hinaharap, ito ang magiging bahay kasal nating dalawa. Dahil lang dito, bumili din ako ng villa sa Yunding. At ito ang pinakamagandang villa. Ye Qingyu, hindi mo ba kaya, ang sakit ng paghihiwalay natin? Ikaw na lang, isang talunan. Bumili ka pa ng villa sa Yunding. At pinakamaganda pa, karapat dapat ka ba? Xiaoya, ikaw talaga. Hindi mo man lang naaalala ang kabutihan ko sa iyo. Kabutihan sa akin. Paano mo ako gagawan ng mabuti kung wala kang pera? Ikaw na isang walang kwenta. Kilalanin mo ang iyong sarili. Hindi mo ako kayang bigyan ng kaligayahan kailanman. Ang pera ba ay kaligayahan? Oo naman. Si Ginoong Son ay kayang ibigay ang gusto ko. Hindi mo kaya. Sana'y maging masaya ka. Vice President Ye, hintayin mo ako. Vice President Ye, ako ang sekretarya mo, Wang Chen. Sa mga panahong ito, ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin. Anong tawag mo sa kanya, Vice President? Vice President Ye, si pangkalahatang tagapamahala Leo namin. Kamakailan lang na-promote bilang Vice President. Ako ang sekretarya niya. Imposible. Intern ka lang. Paano ka naging Vice President? Ano? Ako? Isang maliit na intern? Naging Vice President? Nakakahiya ba sa iyo? Ye Qingyu, niloloko mo ako, di ba? Alam mong makikipaghiwalay ako sa'yo, kaya naghanap ka ng artista na ito, para lokohin ako. Chenya, 2 taon tayong magkasama. Hindi ko inakala na ganyan kang tao. Vice President Ye, ito si... Ex ko. Isang random na tao lang. Okay lang. Pag-usapan natin. Paano solusyonan ang problema ng kumpanya? Ye Qingyu, hindi mo ako manloloko. Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, hindi ka makakaalis. Miss, huwag ka nang magulo. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Umalis ka. Anong akala mo sa sarili mo? Ako ay, ang kasintahan ng second young master ng Pamilya Son. Pamilya Son, President Ye, ang Pamilya Son ay tila, may partnership sa ating kumpanya. Kanselahin na. Tapusin ang lahat ng partnership sa Pamilya Son. Pumunta ka sa Tianhai Group. Hanapin si Manager Chow. Sabihin mong ako ang nagsabi. Siya ang hahawak. Ye Qingyu, naadik ka na sa pag-arte, kaya mo tinanggal ang partnership sa Pamilya Son, at pumunta ka pa sa Tianhai Group. Hindi lang iyan pag-arte, kahit totoo na ikaw ay, ang Vice President ng kumpanyang ito, hindi ka pa rin karapat-dapat. Ay, Secretary Wang. Ang galing ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Young Master Son, buti nandito ka. Magsasabi sana ako sa'yo, ang lahat ng partnership ng dalawang pamilya natin, ay matatapos na. Secretary Wu, nagbibiro ka, di ba? Ang partnership natin ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ito biro, ito si President Ye namin. Katatapos lang naming pagpasyahan. President Ye. Ikaw si President Ye, tama ba? Ako ang nagsabi. Mr. Ye. Mr. Ye. Tingnan ninyo, ang partnership natin ay nagsisimula sa milyon. Paano bigla na lang ito? Pangalawang ginoo, huwag mo siyang pakinggan, magulo siya. Siya ay, yung Ye Qingyu na sinabi ko sa iyo. Kakabreak lang namin, galit siya, nag-a-acting na parang boss dito. Siya ay, yung walang kwenta na binanggit mo dati. Ye. Ye Qingyu, di ba? Oo, anong sinasabi mo? Siya ang ating Vice President. Kung si Ye Qingyu pala, wala namang problema. Kahit ikaw ang Vice President ng kumpanya, ano naman magagawa mo? Ang kumpanya ninyo ay kasalukuyang humaharap sa banta ng Linhai Group. Hindi na ninyo kayang protektahan ang sarili ninyo at kinakaya ninyong putulin ang partnership natin. Tama, wala siyang kwenta. Vice President pa raw. Kung si President Wu, pag-iisipan ko pa. Ikaw, isang bagong Vice President kung wala ang partnership ng Pamilya Son. Saan ka kukuha ng kapalit ng ganoon kalaking kakulangan? Siya kasi, kanina lang sinabi, na makikipag-partner sa Tianhai Group. Tianhai Group. Sa kanya, ha ha ha. Tianhai Group ay nasa Fortune 500. Kahit si President Wu, hindi manggahas makipag-partner. Sino ba siya? Zhao Qi, pumunta ka sa opisina ko. Nasa malapit lang ako. Nag-a-acting. Magpatuloy ka sa pag-acting. Manager Sao Chi, General Manager ng Tianhai Grupo. Ha ha ha, sino ka ba sa tingin mo? Isang tawag lang ay makakapagpatawag. Sa General Manager ng Tianhai Grupo na pumunta. Deservang ka ba? Kakabreak lang namin. Tiyak na wala sa katinuan. Na stay tech. Okay lang. Kahit siya ay President, Vice President pa rin. Inaabuso ang kapangyarihan. Hintay lang kayo.
Baka may pakana ang hayop na ito. Gumamit ng kung anong pakana para manloko para maging vice president. Di magtatagal. Matatanggal na siya sa pwesto. Dito tayo maghintay. Tingnan natin kung hindi niya matawag. Si tagapamahala Jao. Paano siya bababa sa pwesto? Dalawang bobo. Walang kwenta. Sino ang minumura mo? Tagapamahala Jao. Sino ang matapang na mangahas na gumawa ng masama sa chairman natin? Chairman Ye, nandito na ako. Chairman Ye, ikaw ang chairman ng Tianhai Group. Ako rin ang vice president ng Wushan Real Estate. Nagpasya ang Wushan Real Estate. Nawakasan ang proyekto ng pakikipagtulungan sa pamilya Sun. May milyong kakulangan pupunan ng Tianhai Group, walang problema, di ba? Siyempre walang problema. Chairman Ye, kailangan mo ba ako kumilos? Turuan siya ng leksyon. Isang salita ko lang. Sigurado, wala nang sino man mangahas na makipagtulungan sa pamilya Sun. Huwag. Tagapamahala Jao. Kung ganyan, matatapos na ang pamilya Sun namin. Tapos na ang pamilya Sun. Wala akong pakialam. Dahil may tapang ka mangahas na sumugod sa chairman namin. Ibig sabihin, handa ka na harapin ang resulta. Magiging abala ba? Ayaw ko ng abala. Huwag kang mag-alala. Isang salita lang. Sige, gawin mo na. Huwag. President Ye. Hindi. Chairman Ye. Mali ako. Pakiusap, bawiin mo ang utos. Malawak ang iyong kalooban. Ituring mo akong parang tae. Pakawalan mo ang pamilya Son. Hindi ba kita binalaan? Tulad ng sinabi ni tagapamahala Jao. Wala akong pakialam. Alis na tayo. Ye Qingyu, saan ka pupunta? Ano bang gagawin ko? Wala kang pakialam. Ako nga ang girlfriend mo. Ako, iniwan mo na ako. Mas mababa pa ako sa aso. Hindi. Biro lang naman. Hindi naman talaga. Gusto kitang hiwalayan. Sinusubukan lang kita. Binabati kita. Tayo ngayon. Naghiwalay na. Hindi. Imposible. Mahal mo pa ako. Di ba? Hindi mo kayang iwan ako. Bitawan mo ako. Hindi. Ye Qingyu, patawarin mo na ako. Pakiusap. Ngayong gabi. Pupunta ako sa'yo ngayong gabi. Kahit ano gusto mo, gagawin ko. Ayaw ko. Presidente Ye, ano ko? Ang bagong address ng kumpanya natin ay naayos na. Nasolusyonan na. Totoo ba, Presidente Ye? Ako, bumili ng isang komersyal na gusali sa Nanshan Street. Ano ang tawag? Chaoyang Commercial Building. Ano po ang sinabi mo? Binili niyo po ang Chaoyang Commercial Building. Oo. Alam mo ba? Siyempre alam. Iyon ay Chaoyang Commercial Building. Kumalma ka. Anong ikinagulat mo? Isang commercial building lang naman. Isang commercial building? Chairman Ye, hindi mo ba talaga alam? Ang laki ng Chaoyang Commercial Building Anong laki? Chaoyang Commercial Building. ay sa ating bansa na nasa top 2 mga top level na mall. Ang halaga nito ay lampas sa daan-daang bilyong dolyar. Kaya pala ang mahal. Ilang piso lang. Oh, RMB. Chairman Ye, tingnan mo. Pwede bang ilipat ang ating Tianhai Group headquarters sa Chaoyang Commercial Building? Sige, binili ko ang buong Chaoyang Building. Kahit pumasok ang kumpanya ng Wushan, marami pa ring puwang. Siyempre naman. Dahil sa laki ng ating kumpanya, kahit 1% ng Chaoyang Building, hindi kasya. Parehas lang naman ang kumpanya natin. Huwag gawing mukhang cheap. Sandali lang, may mag-aasikaso ng papeles sa akin. Diretso kayo lumipat. Tigi isang kwarto. Hindi. Tigi isang palapag. Salamat, Chairman Ye. Huwag po kayong mag-alala. Tungkol sa mga papeles mamaya, ako na ang bahala. Tinitiyak ko, gagawin kong maayos para sa iyo. Tagapamahala Jao. Ako ang sekretarya ni President Ye. Ang mga papeles, dapat ako ang mag-asikaso. Sandali ka lang. Kailan ka? Naging sekretarya ng ating President Ye? Huwag mong isiping hindi ko alam. Ikaw talaga ay sekretarya ni President Wu. Ang bagay na ito akin lang dapat. Huwag kang makipag-agawan sa akin. Ikaw ang pangkalahatang tagapamahala ng malaking kumpanya. Ang mga mumunting bagay na ito, dapat ipaubaya na lang sa amin. Mga katulong. Tama na. Bahala na kayo. Aakyat na ako. Para sabihin ang magandang balita kay President Wu. Aalis na ako. Huwag po kayong mag-alala. Sandali ka lang. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ikaw gustong sa harap ng ating President Ye magpakitang gilas. Imposible, sinasabi ko sa'yo. Ang bagay na ito, sa akin lang dapat. Tagapamahala Jao, hindi mo pa ba naiintindihan? Ano ang dapat kong intindihin? Mag-isip ka, kung ikaw ay isang bilyonaryo, magtatrabaho ka ba sa isang maliit na kumpanya, at para sa problema ng maliit na amo, bibili ka ng isang buong Chaoyang Building para gawing opisina. Normal ba ito? Ang ibig mong sabihin, Ang relasyon ni na President Wu at President Ye ay tiyak na hindi pangkaraniwan. si President Wu. Kaya ako ang sekretarya ni President Wu. Ngayon ay sekretarya rin ni President Ye. Kaya dapat ako ang bahala dito.
Si President Wu. Ang Mrs. CEO Wu, natapos na ang lahat. Sino ito? Ito si Su Weishan mula sa Linhai Group. CEO Su. Mula sa Linhai. Ito ang kalaban ng kumpanya. Dumating na rito. CEO Wu. Sino ang taong ito? Bakit ganyan kanya protektahan? Hindi ba't siya ang iyong boy toy? Paano ka magsalita? Ako ang vice-presidente ng kumpanyang ito. Hindi ka welcome dito. Pakituloy na umalis. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Ching Yu, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. CEO Su, pasensya na. Wala siyang alam. Huwag mo na lang pansinin. Wala akong nakikita na kayo ay nahihiya. CEO Wu, ano bang ugali nyo? Kung ganoon, wala na tayong kailangan pag-usapan. Tatawag ako ng tao. Babawiin ko ang kontrata ng inyong kumpanya. Hintayin mo, bangkarote ang inyong kumpanya. CEO Su, pwede bang magbigay pa kayo ng ilang araw? Kung lilipat ng kumpanya ngayon, ang aming kumpanya, maraming proyekto ang kailangang ihinto. Mababali ang pondo. Ano ang pakialam namin? Maliwanag na nakasulat sa kontrata. Ngayon, ang huling takdang araw. Pero ang kontrata ay bitag na inilatag mo sa akin. Paano ka ba magsalita? Nakasulat na ito ng itim at puti, pero ikaw mismo, Wu Fei, ang pumirma. Paano ka namin niloko? Kung hindi ikaw ang nagbanta sa partner ko, bakit ko pipirmahan ang kontratang ito? Dapat may ebidensya. Sabi mo binyantaan ko sila? Ebidensya? Ikaw, Ma'am Wu, gaya ng sinabi ko dati, kung sasama ka sa akin ng isang gabi, ang mga terms ng kontrata natin, pwede naman nating pag-usapan. managinip ka. Wu Fei, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kung ganun, ngayon na, umalis ka dito. Ang buong gusaling ito ay akin. Papalisin kita ngayon. Hindi ka naaabot sa bukas. Ikaw, Kaya nga, mas mabuti pang pumayag ka na. Mababang karote ka kapag umalis ka. Pero kung magiging akin ka, ano ang hindi mo makukuha? si, olis ako. Ma'am Wu, pag-isipan mong mabuti. Desidido na ako. Sa lahat, may sasabihin ako sa inyo. Simula ngayon, ang palapag na ito ay pag-aari ko, ng kumpanyang Linhai, ang Wusan Real Estate ninyo. Wala ng opisina, mababang karote. Ngayon, kung may gustong magtrabaho sa kumpanyang Linhai, na gustong magtrabaho, mag-apply sa akin. Tataas ng 30% ang sahod. Su Weishan, bastos ka. Mr. Wu, paano ka nagsasalita? Normal lang ito, kompetensyang pang negosyo. Kasalanan mo ito, masyado kang walang muwang. Su Yuanshan, mas gugustuhin ko pang umalis at mabangkarote. Ayaw ko nang makita ka pa. Sige, tingnan natin kung saan ka makakalipat. Ye Ching Yu, pasensya na talaga. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya ko. Hindi ko inaasahan. Ikaw, itong Vice President, naging VP ka lang ng kalahating oras. Magpalit na lang tayo ng kumpanya, ng address ng opisina. Bakit biglang mababang karote? Madaling sabihin, ang balita na lilipat ang kumpanya. Kahapon ko lang nalaman, kung ngayon lilipat ng kumpanya, kailangan pumili ng bagong address. Pero ang kumpanya namin, kamakailan, ay maraming proyekto na inihahatid. Kung lilipat ang kumpanya, ang mga proyektong ito ay kailangang itigil. Sa oras na iyon, ang penalty natin ay hindi na natin mababayaran. Ang kumpanya ay kailangang magdeklara ng bankruptcy. Kung tungkol lang sa kumpanya ang pagpili ng lokasyon, madali lang yan. Napili ko na. Nasa Chaoyang Building. Chaoyang Building. Wu Fei, saan mo nakuha ang ganyang mapagmataas na tao? Chaoyang Building. Oo nga, Hahaha, sa tingin ko, ang VP ng kumpanya mo ay nababaliw na sa stress. Chaoyang Building, iyon ang pangalawang pinakamalaking gusali sa bansa. Kahit ang Tianhai Group na nasa Fortune 500 ay hindi nakakuha ng pwesto. Isang pwesto para sa isang kumpanya. Kayo, karapat-dapat ba kayo? Ching Yu, alam kong gusto mo akong aliwin, pero nagbibiro ka. May hangganan ba? Itong Chaoyang Building ay hindi natin kayang abutin. sino ang nagbibiro sa'yo? Kakabili ko lang ng Chaoyang Building, buong gusali. Haha, tama ba ang narinig ko? Sabi ng gunggong na ito, binili niya ang buong gusali. Ang lakas mang yabang, parang walang limitasyon. Ching Yu, alam kong gusto mo akong aliwin, pero huwag kang magbiro ng ganyan. Napansin ko na, itong vice-presidente ninyo ay isang baliw talaga. Haha, Tumigil ka sa kakatawa. hayop ka, linisin mo ang bibig mo. Kung gusto mo, isang salita ako lang, hindi ka na makakalabas ng pintong ito. Hindi ako naniniwala. Teka lang. Ginoong Ye, dumating na ang mga tao mula sa Chaoyang Mall. Ang bilis, maaari na nating ayusin ang papeles. Ito ang sekretarya ni Wu Fei, galing naman. Ang Wusan Real Estate nyo ay talagang puno ng kakaibang tao. Naghanap pa kayo ng sekretarya para mag-arte. Wang Qian, bakit sumasama ka rin? Nagloloko si Ching Yu. Hindi po, pangkalahatang tagapamahala Wu.
Totoo po, dumating talaga ang mga tao mula sa Chaoyang Mall. Dumating sila para kay Ginoong Ye, para sa Chaoyang Mall na binili niya, para ayusin ang papeles. Haha, tama ba ang narinig ko? Anong sinabi mo? Billy, akala mo ba talagang itong gunggong ay kayang bilhin ng Chaoyang Mall? Mr. Ye, Ikaw pala? ayaw akong makita ni Ginoong Ye. Hindi ka ba nagbebenta ng property sa Yunding Villa? Hindi naman kami ang developer ng Yunding. Basta real estate project, sasali kami. Yung nasa trading group ba? Sasali siya. Fan, Ikaw si Miss Fan? Su Weishan, bakit ka nandito? Ako. siya nga. Nagpunta siya para kunin ang floor na ito. Sabi niya, ito raw ang kanyang property. Ginoong Ye, sa tingin ko nagkakamali ka. Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Si Su Weishan ay lamang ang aming kinomisyon na kontratista. Ganun pala. Pero, ang pagpili niyo ng tao sa kumpanya niyo ay hindi sapat na mahigpit. Ni-insulto niya si President Wu. President Wu? Aling President Wu? Kung sasabihin kong leader ng kumpanya ko, baka mabuko ang pagkatao ko. Dahil sa WeChat group lang ako bumili ng building. Siyempre, President Wu ng Wushan Real Estate. Siya ay nobya ko. President Wu, makipagtulungan ka. Ganoon pala. Ikaw, may nobya ka na. Hindi lang iyon, ni-insulto rin niya ako. Sabi niya, papuntahin ang nobya ko sa kanya ng isang gabi. Para lang doon, madidelay ang oras ng transaksyon sa kontrata. Miss Fan, ang pagpili niyo ng tao sa kumpanya niyo ay hindi maganda. Kailangan ko nang isipin kung ibibigay ko ba ang Chaoyang Commercial Building na proyekto sa inyo. Mr. Yi, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng isang kasiyasyang sagot. Su Weishan, ang lakas ng loob mo. Miss Fan, hindi ganyan, makinig ka, ipapaliwanag ko. Ano pang ipapaliwanag? Huwag mong isipin na hindi kita alam ang mga maruruming bagay na ginagawa mo sa likod. Mas, Fan, alam kong mali ako. Walang silbi na sabihin mo sa akin. Kung si Mr. Ye ngayon ay mapatawad ka, mabuti. Kung si Mr. Ye ay hindi masaya ngayon na wala sa akin ang negosyo sa Chaoyang Mall, ang natitira kong buhay ikaw ay mananatili sa loob niyan. Mr. Ye, alam kong mali ako. Patawarin mo ako, pakiusap. May mga matatanda at bata akong inaalagaan. Kailangan pa nila ako. Hindi ako pwedeng pumasok. Ay! Hindi mo dapat sinasabi sa akin yan. Dapat mong sabihin kay Miss Wu. Titingnan ko kung ang kasintahan ko patawarin ka o hindi. MS, Wo, marunong kang magpatawad. Susunod ako sa iyo. Ang lambing ni Miss Wu. Ang isang babaeng amo na dominante ay ganito nakatutuwa. Naniniwala ako sa katarungan. Mr. Ye, naiintindihan ko. Katarungan. HMPH. Hindi pa rin sumusuko, isang punong tagapamahala, gustong makipag-away sa akin, isang maliit na sekretarya, sa maliit na bagay na papeles. Sip, sip. Mr. Zhao. Mr. Zhao ng Tianhai Group. Direk Ye, Ano ang tawag mo sa kanya? bingi ka ba? O bulag? Ito ang Tianhai Group namin, na si Direk Ye. Ang chairman ng Tianhai Group. Direk Ye, ito si. Oh, kompetensya. Anong pangalan? Tawag. Anong? Lin Hai. Lin Hai. Oo. Naalala ko na. Pag uwi, tutukan ko sila ng buong lakas. Nakakaawa naman. Kahit mag-IPO ay hindi kayang gawin ng maliit na kumpanya. Ngayon, ng isang Fortune 500 na Tianhai ang pumupuntirya. Ito si. Magandang araw po. Ahente ako. Tawagin ninyo akong Miss Fan. Ngayon po, pumunta ako para hanapin si Ji at pag-usapan ang partnership sa Chaoyang Building. Si Miss Fan, di ba? Kumusta? Ako si Zhao Qi. Tungkol sa papeles, ako ang bahala. Miss Fan, ako ang sekretarya ni Jie. Ako dapat ang kausap mo. Hindi. Bakit andito ka? Miss Fan, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay kasintahan ni Direk Ye, sekretarya ni Ji Wu. Ako ang tunay na direct subordinate ni Direk Ye. Kaya kung may kailangan, sa akin na lang. Zhao Qi, ikaw ang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya ng Tianhai. Nakikipag-agawan ka sa trabaho sa isang sekretarya. Baliw ka ba? Iyon ay dahil pinagkakatiwalaan ako ni Direk Ye. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kumpanya. Hindi, ikaw ang sekretarya ni Ji Wu. Bakit ka pumunta rito para agawin ang trabaho ko? Ang mga bagay-bagay sa kumpanya ni Ji Wu. Natapos mo na ba para pumunta ka rito? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo inaagaw ang trabaho ko? Miss Fan, ilang bagay tungkol sa proyektong iyon. Kausapin mo na lang silang dalawa. Hindi na kailangan sa akin.
Mr. Ye, ang mga papeles ay napakahalagang bagay, lalo na ay ang Chaoyang Mall, napakalaking proyekto, ang ilang mga papeles. Kailangan pa rin ikaw personal na makilahok, at saka noong nakaraan. Hindi ba tayo nagkasundo na sabay-sabay na kumain ng hapunan? Sandali lang. Ang boyfriend ko at ako ay nagkasundo. Ngayong gabi, ay yayain ko siyang kumain. Mamu, kayong dalawa ay magkasintahan lang at hindi pa kasal. Masyado kang malawak ang pakialam. Ito ay aking personal na bagay. Anong kinalaman mo? Depende. Sa pagpili ni Mr. Yi, hindi ba? Si Mr. Yi dati ay bumili ng penthouse sa Cloud Top Villa. Ngayon ay buong-buo niyang nakuha ang proyekto sa Chaoyang Mall. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, si Mr. Yi ay mahilig sa malalaking proyekto. Mr. Ye, diba? Ano naman sa malaki? Malaki ba ay tiyak na maganda? Walang masama sa malalaking proyekto. Ngayong gabi, may date na ako sa girlfriend ko. Ito na lang, wag na. Kung ganoon, hindi na ako makikialam. Ang mga papeles, ako na ang bahala sa kanilang dalawa. Oo nga pala, Mr. Ye. Kung gusto mo ng malalaki, kahit real estate o iba pa, pwede mo akong kontakin. Ay, masakit. Ginoong Ye, ang lakas ng charm mo. Okay lang. Isang manloloko lang. Mag-ingat, baka mahawa ka ng sakit. Ay, hindi ako ganoon kasimple. Pero sa totoo lang, hindi ka naman kasintahan ko. Bakit mo ito pinapansin? Sabi mo kasi kanina, sabi mo, kasintahan mo ako. Kasi wala akong magawa. Wala tayong magagawa. Pasensya na. Mga papeles, pinagawa ko na sa kanila. Kapag lumabas na ang papeles, pwede na tayong lumipat. Sige, wala naman. Uuna na ako. Ay, sandali. Ano? Ano? May iba pa ba? Tungkol sa nangyari ngayon, salamat sa iyo. Ay, paano man? Vice President ako ng kumpanya. Ang pagtulong sa kumpanya ay pagtulong sa sarili ko. Iba, itong kumpanya, inilaan ko ang lahat ng aking pagsisikap. Kung talagang napasok ako, ang patibong ng inhay kumpanya, mabangkarota ang kumpanya, pagsisisihan ko habang buhay. Tinulungan mo ang kumpanya at ako. Nagpapasalamat ako. Ay, walang anuman. Ililibre kita sa kainan. Ha? Ha? Ayaw mo? O gusto mo yung malaking project? Oo. Hindi ikaw. Ay, sige na. Mauna ka sa Fuhay Yuntian. Maghintay ka sa akin. Tatapusin ko muna ang ginagawa ko. Pagkatapos, pupunta ako. See you, Ellis na. Ay. Ufei, hindi mo ba siya nagustuhan? Talaga bang na-attract ka sa batang ito? Ay, hindi naman. Gusto mo siya. Hindi dapat. Gusto ko siya. Yung kay Sir Wu, Bakit ka bumalik? gusto ko lang itanong, saan ang Fuhay Yuntian? Buksan mo ang navigation at umalis ka na. Oh. Teka, sandali lang. Kanina lang. May narinig ka ba? Wala akong narinig. Mas mabuti kung wala kang narinig. Kung hindi, Huwag kang mag-alala. Siguradong wala akong narinig. Sige, mauuna na ako. Sir Wu, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Gusto siya. Sino siya? Ako ba? Hindi naman. Hindi naman tayo nagtagal na nagkita. Paano naman ako magugustuhan? Magpanggap na magkasintahan kasama siya. Iyon ay ako. Sir, tiningnan mo na ang menu sa loob ng kalahating oras. Ay, pasensya na. Naghihintay ako ng tao. Mag-order na lang ako mamaya. Bahala na. Tingnan ko muna ang trading group. Fuhay Yuntian. Hindi ba ito yung hotel na ito? Mahigit 20 piso. Ay sus! Ang hotel na ito ay mas. Mataas pa kaysa sa shares ng Tianhai Group. Isang hotel lang ito. Ang mahal naman. Bibilin ko. Ngayon, ako ang may-ari ng hotel na ito. Kahit na medyo marangya ito, pero hindi naman dapat ganito kamahal. Saan ba ang mahal? Huwag kang magulo, nasa trabaho ako. Ikaw ang tagapamahala. Anong kinakatakot mo? Ye Qingyu. Ye Qingyu, hindi inaasahan na magkita tayong muli. Sinasabi mo yan, parang talagang kontrabida ka. Ito ay, si tagapamahala siyang ng Fuhay Yunchan. Wen Hao, siya yung sinabi ko sa'yo, si Ye Qingyu. Ito ay, bumagsak na ang pamilya Su at nakahanap na ng bagong kakapitan. Vice-presidente lang ng isang maliit na kumpanya. Pero may lakas ng loob na pumunta kumain sa Fuhay Yuntian. At sinabi pa niya na siya raw ang chairman ng Tianhai Group.
Tianhai Group. Kamakailan, ang pondo ng Tianhai Group ay laging may problema. Baka madilis na sila. Noong nakaraang buwan, humingi sila sa atin ng pondo. Hindi natin sila pinansin. Chairman daw siya, chairman ng isang bangkaroteng kumpanya. Mahilig siyang magyabang at magpanggap. Kahit walang problema ang Tianhai, hindi sila makakapantay sa atin, Fuhai Yuntian. Dito sa atin, puro high-end business at mga sikat na tao, ang market value at impluensya ay mas malaki kaysa sa Tianhai. Tagapamahala siyang ko, Wen Hao. Palayasin mo tong lalaking to, at kung anong gusto mo ngayong gabi, gagawin ko. Bibigyan kita ng 10 segundo para mawala ka agad dito. Baliw ka ba? Pumunta ako dito para kumain. Bisita ako dito. Ako ang manager dito. Pinalayas kita. Kailangan mong umalis. Sabi mo ikaw ang manager dito. Mukhang ang pamamahala ng Fuhai Yuntian. Talagang may problema. Kailangan ng ayusin ng maayos. Anong akala mo sa sarili mo, Fuhai Yuntian, ang pamamahala ng napakamataas na klaseng hotel na ito? Sino ka para makialam? Ang hotel na ito? Mataas ba ang klase? Walang pinag-aralan na probinsyano. Alam mo ba, ang isang kainan sa Fuhai Yuntian, hindi bababa sa 6 na digit ang halaga. Ang sweldo mo sa isang taon, hindi sapat para sa isang kainan. Ang mahal pala ng isang kainan dito. Kaya pala ang halaga. Mas mahal pa kaysa sa Tianhai Group. Si Wu Fei ay nag-imbita sa akin na kumain dito. Baka naman gusto niya talaga ako. Ngayon natatakot ka na. Kaya umalis ka na agad. Huwag mo akong pilitin na tawagin ang mga guwardiya. Dumating na si Wu Fei. Huwag hayaang ang mga langaw na ito makasira ng kanyang kalooban. Ikaw ang manager dito, di ba? Ngayon, sinibak ka na. Mangyaring umalis. Naiwan mo yata ang utak mo sa bahay. Sibakin mo ako. Anong karapatan mo para sibakin ako? Ye Qingyu, mahilig ka pa rin sa mga ganyang panaginip. Akala mo ba nasa basurang kumpanya mo to? Sibakin si tagapamahala siyang. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Lumabas ka na agad dito. Huwag mo akong patawagin ng security. Hayop ka. Sobra ka na. Ah? Dahil ayaw mong umalis? Babaliin ko ang binti mo. At itatapon kita. Security. Ano ba yung ingay na yan? Palengke? Bato? Presidenteng Tang, bakit kayo nandito? Akala ko ikaw na ang hari, ikaw na ang Diyos. Pero hindi ko inakala na may taong kinakatakutan ka. Hayop ka. Nabulag ka yata. Ito ang chairman ng hotel. Chairman Tang Hong. Ganyan ka ba makipag-usap sa kliyente? Hindi siya bisita. Sumingit lang siya. Mr. Ye? Ikaw si Mr. Ye? Tanghong, di ba? Ako si Ye Qingyu. Basura ka. Anong pakikipag-usap yan kay Chairman Tang? Yumuko ka agad kay Chairman Tang. Presidenteng Tang, bakit mo ako sinaktan? Amo, hindi ko alam na darating kayo. Hindi ko kayo naabutan. Patawarin ninyo ako. Ay, ngayon, may karapatan ba ako na sibakin ka? Ano? Kayo? Ikaw ang may-ari ng hotel. Si Ginoong Ye, kakabili lang ng lahat ng aming shares ng kumpanya. Siya na ngayon ang tanging buong shareholder ng Fuhai Yuntian. At siya rin ang aming malaking amo. Amo, ako. Hindi ko talaga alam na kayo ang amo. Wala itong kinalaman sa kung alam mo o hindi. Pwede bang mangmaliit ng tao dahil hindi mo alam? Ikaw ay isang mataas na tagapamahala ng hotel. Ginoong Ye, may nangyari ba? Siya ang tagapamahala na hinirang mo. Kanina lang niya ako pinalayas. Sinabi niya na hindi ako karapat-dapat kumain sa Fuhai Yuntian. Ito ang pamamahala ng Fuhai Yuntian. Amo, hindi ito ang ibig kong sabihin. Wala akong alam tungkol dito. Ang hotel ay para serbisyuhan ang mga bisita. May mga putahing mahal at mura. Ngunit pantay-pantay ang trato sa lahat ng bisita. Ang bisita ay aming Diyos. Opo, amo. Ang inyong mga salita ay itatago ko sa aking puso at ipapaalam ko sa bawat empleyado na sundin ito ng mabuti. Mabuti. Kung gayon, may halaga pa ang hotel. Kung hindi, sayang ang 20 piso. Magsikap na maging 100 pisong lumang tindahan sa lalong madaling panahon. Oo, Ginoo. Sisikapin ko ang lahat. Pagandahin ang kalidad, magsikap na maging 100 pisong tindahan. Ngayon, alam mo na ba kung ano ang gagawin? Oo, Ginoo. Naiintindihan ko. Ikaw, sinisantika, umalis ka na ngayon. Ginoong Tang, hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, huwag mo akong sisantihin. Ginoo, hindi ko talaga alam dati. Ikaw pala ang pinuno. Kung alam ko, kahit patayin ako hindi rin kita matataboy. Hindi alam? Pwede mo na akong palayasin? Kanina, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon dalhin.
Hindi ako. Nagbook ako ng kwarto. Mamaya may importanteng bisita ako. Ihanda mo ito para sa akin. Oh, Ginoo, tiyak na masisiyahan ka. Bakit nandito ka pa? Ye Qingyu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Hindi na ako magmamataas sa iba. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Isang beses lang. Binigyan na kita ng maraming beses. Ayaw ko na ring makita siya. Oh, Ako ang kasintahan ni Ye Qingyu. Sino sa inyo ang manggahas na hawakan ako? Wala na kaming relasyon. Sino nagsabing wala? Buntis na ako sa anak mo. Kailan niyon? Ako! Wala kaming nangyari. Saan galing ang bata? isang relasyon. Wala ring nangyari. Hindi ako naniniwala. Hindi ordinaryo ang boss natin. Pigil lang. Baka sinusubukan lang niya ang babae. Hindi natin maintindihan ang mundo ng mayayaman. Sarili mong anak hindi mo maalala. Sabihin ko sa'yo. Makipaghiwalay ka sa akin. Imposible. Kailangan mo munang tanungin ako, ang bata sa tiyan ko, kung pumapayag. Huwag kang magwala. Sabihin ko sa'yo. Pwede kang makipaghiwalay, pero magbayad ka muna ng breakup fee. Kung hindi, ako ay... Ano yung kung hindi? Ang anak mo, malamang sa kanila yan. Imposible. Sino ka? Anong kinalaman mo dito? Ako? Ako ang girlfriend ni Ye Qingyu. Nag-cheat ka, Ye Qingyu. Pinagtaksilan mo ako. Baliw ka na ba? Matagal na tayong hiwalay. Hindi. Hindi tayo naghiwalay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng. Ayoko nang makipag-usap sa kanya. Kunin na. Ye Qingyu. Ye Qingyu. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mahal? Sabay tayong kumain. Sino ang asawa mo? Sabi mo ikaw ang girlfriend ko. Para lang matulungan ka. Kaya ko sinabi yon. Dati sa opisina, hindi naman ganyan. Quits na tayo. Sige, kumain muna tayo. Babalaan kita ha. Talagang para matulungan ka, kaya ko sinabi yon. Huwag kang mag-isip ng iba. Aw. Ikaw? Bakit mo inimbestigahan ang mga yon? At kumuha ka pa ng litrato? Ikaw ang empleyado ko. Siyempre, kailangan kong malaman ang totoo. Nag-overthink lang ako. Wala siyang pakialam sa iniisip ko. Ang galing mo naman na CEO. Wala siyang pakialam sa'yo. Imbestigahan mo siya. Baka nag-overthink lang ako. Wala talaga siyang interes sa akin. Nandito na ang pagkain. Tara, uminom tayo. Inom? Oo naman. Siyempre, inom. Inom talaga. Si. Dahan-dahan lang. Uminom ka. Bakit hindi ka umiinom? Ang dami mo nang nainom. Ni kung saan ang bahay mo hindi mo na masabi. Kailangan kitang dalhin sa bahay ko na lang. Bahay mo? Ang liit ng bahay mo. Gusto mo ng maliliit? Oo. Sabi ko gusto ko ng maliit. Ayaw ko ng malaki. Hindi naman ako malaki. Ikaw? Kapag maraming nainom, mahilig magsalita ng kung ano-ano. Hindi kaya uminom ng ganyan karami? Bakit kailangan magpakatigas? Inom, inom, inom. Iinom pa? Isa pa? Hinihila na kita. Hindi ka pa rin sumusunod. Gusto kong uminom. Gusto ko talaga. Ikaw? May gusto ka ba sa akin? Sino bang may gusto sa'yo? Sinungaling. Gusto mo talaga ako. Kung ayaw mo sa akin, inaapi ako. Bakit mo ako pinapansin? Dahil ikaw ang amo ko. Siyempre kailangan kitang tulungan. Ako? Amo pa ba ako? Isa lang akong hindi kinikilala ng pamilya. Walang kwenta. Ayaw sa akin ng mga magulang ko. Ayaw rin sa akin ng mga kamag-anak ko. Sasabihin ko sa'yo ng lihim. Ang kasintahan ko. Nag-cheat. Bakit nila ako ayaw? Ay sus! Ito ba dapat kong marinig? Ginoong Wu, lasing ka na. Hindi naman ako lasing. Kung gusto mo ako, sabihin mo ayaw mo namang sabihin sa akin. Baka pumayag ako. Ako. Gusto kita.
Ako na lang. Baka masira mo ang damit ko. Hanggang sa puntong ito, nakatulog ka na naman. Ikaw, bastos ka! Walang hiya! Sinamantala mo ang pagkakataon. Bakit mo ako sinisigawan? Nasaan ito? Bakit ako nandito? Bakit ka nakahiga sa tabi ko? Ito ang bahay ko. Kagabi, sobra kang lasing. Gusto kitang ihatid pa uwi. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Ikaw? Yakap ka ng yakap sa akin. Ayaw mo akong pakawalan. Kaya, dito na lang kita dinala. Boy, bakit ako yayakap sa'yo? Oo. Ako ang yumakap sa'yo. Kagabi, ikaw naman ang napaka-aktibo. Sabi mo, ay, gusto kita. Tsk, bakit ako yayakap sa'yo? Gusto kita. Walang hiya ka. Mahal ang mga gamit ko dito. Huwag mo sirain. Kagabi, ano pa bang sinabi ko? Kagabi sinabi mo rin na may ibang babae ang kasintahan mo. Babalaan kita? Kung ikukwento mo ang nangyari kagabi, patay ka sa akin. Si? Wala akong alam tungkol sa ex-boyfriend mo. Alam ko lang. Sinabi mong gusto mo ako. Mamalo ka ha? Binabalaan kita ha, ang nangyari kagabi. Parang walang nangyari. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Sige, wala talagang nangyari sa atin. Xiaofei. May tumatawag sa iyo. Walang tumatawag sa akin. Xiaofei. Hindi mo ba narinig si nanay? Hindi mo ba narinig si nanay? Siya ay... Sino siya? Vice President ng kumpanya namin. Vice President lang pala. Kaya pala ang cheap ng amoy. Oo, may amoy nga. Pero hindi cheap ang amoy. Amoy ni Wu Fei yan. Xiaofei. Tingnan mo, nanay kung sino ang dinala ko para sa iyo. Fei, Fang Chen, anong ginagawa mo rito? Xiaofei, paano ka magsalita? Si Fang Zhen ngayon ay pumunta para makipagkasunduan sa iyo. Nanay, sinabi ko na hindi ko siya gusto. Wu Fei, si Fang Zhen at ikaw ay parang childhood friends at may kakayahan. Kapag nagpakasal kayo, ang pamilya Fang ay makakatulong sa iyong kumpanya. Palakihin ang operasyon. Fang Zhen ay ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Ano? Umaasa ka pa ba sa ganitong cheap na tao? Makakatulong sa maliit mong kumpanya, yumaman. Ito, bakit na naman ako nasali? Huwag mong personalin. Huwag mo nang isipin iyan. Ma, tumigil ka na. Hindi ko siya pakakasalan. Umuwi na kayo. Fei. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang yabang ng pamilya nyo. Ni hindi kayo nasa top 500 ng mundo. Kung talagang malakas kayo, bakit nyo gustong agawin ang maliit naming kumpanya? Sasabihin ko sa iyo, ang tunay na malakas ay hindi nakikialam sa mga ganyan. Sa kanya ang Tianhai Group, pati na rin ang Fuhai Yuntian. Siya ang tunay na binata, ang tunay na malakas. Pero siya ay nanatiling mababa ang loob. Tita, bakit hindi na lang pag-usapan ng maayos? Bakit kailangan pa manakit? Ikaw, pobreng hayop. Anong akala mo sa sarili mo? Haharangin mo ako. Ako ang nobyo ni Fei. Ikaw. Wala kang alam sa mundo. Karapat-dapat ka ba? Isang maliit na vice-presidente lang ng kumpanya. Karapat-dapat ka ba kay Fei? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Puro kakahinaan. Sa tingin mo, mabibigyan mo ng saya si Fei? Sasabihin ko sa iyo, igalang mo ang nobyo ko. Kung sino ang pipiliin ko, karapatan ko iyon. Fei, alam kong may mali kang pagkakaintindi sa akin. Pero ang basurang ito, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Gusto lang niya ang yaman mo, kaya siya sumama sa'yo. Tama si Mr. Fang. Ang lalaking ito, mukhang walang kwenta. Gusto lang niya ang kumpanya mo. Ma, hindi niya gagawin iyon. Hindi niya gagawin ang kumpanya ko. Hindi ako makikipaghiwalay kay Qingyu. Malaki ka na, hindi na kita mapapakiusapan. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay dapat kang umuwi sa akin. Hayop ka. Lumayas ka na. Hindi ko hahayaan na kayo o sino man ang mag-alis kay Wu Fei. Hayop ka. Binigyan ka ni tita ng respeto, pero inabuso mo. Akala mo porket naging vice president ka, ay may kwenta ka na. Mas malaki pa kinikita ng aso ko kaysa sa'yo. Ang pamilya mo kumikita sa aso? Lakas ng loob mo akong murahin. Ikaw ang minumura ko. Hayop ka. Huwag kang bastos sa kabilang party. Sibaking ka. Lumayas ka. Nanay, ito ang kumpanya ko. Nanay mo ako. Ang sa iyo ay sa akin din. Sabi ko sibakin siya. Wala na akong trabaho. Anong oras na? At nagbibiro ka pa? At saka, kung ikaw ba ay vice president ng kumpanya natin o hindi?
ay hindi mahalaga. Kung wala ang posisyong Vice President, ano na lang siya? Alam mo ba kung sino si Ye Qingyu? Siya ang chairman ng Tianhai Group, ang pinakamataas na namumuno. Wu Fei. Talaga namang nabaliw ka na. Paniniwalaan mo pa ang mga kasinungalingang iyan? Ang chairman ng Tianhai Group, isang ganoong klaseng tao, ay magtatrabaho sa maliit mong kumpanya bilang isang maliit na Vice President. Pasensya na. Hindi lang Tianhai Group. Fuhai Yun Tian ay akin din. Fuhai Yunti yan, ang kumpanyang puro hotel lang, ay pumasok sa Fortune 500. Fuhai Yunti yan. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang number 1 sa mundo? Kung gusto mo, hindi naman imposible. Ginoong Zhao, bakit po kayo nagkaroon ng oras upang pumunta sa munting lugar ko? Dapat kayo nagsabi sa akin para may handa ko kayo sa bahay. Kayo ay si Fang? Oo. Ang aming pamilya Fang at ang inyong Tianhai Group ay nagkaroon ng ugnayan. Ako ang nag-udyok yun. Zhao Qi, kilala mo ba ang taong ito? Hayop, ang taong ito ay mula sa Tianhai Group, pangkalahatang tagapamahala. Paano mo nagawang tawagin siya sa kanyang pangalan? Dapat kang humingi ng tawad ngayon. Zhao Qi ay hindi tagapamahala Zhao. Chairman Ye, huwag mo akong pagtripan. Sa harap ninyo, paano ako magtatangkang tumawag sa inyo? Narinig mo ba? Sinabi ni Ginoong Zhao, ikaw. Ginoong Zhao, kanina lang, ano ang tawag mo sa kanya? Ang taong ito ay ang aming Tianhai Group Chairman. Ano sa palagay mo ang tawag ko sa kanya? Ng Tianhai Group, Chairman. Bakit kayo nagkaroon ng oras na pumunta dito? Hindi ba kayo bumili ng Chaoyang Commercial Building? Ang kumpanya natin ngayon at ang kumpanya ni Jiwoo ay lilipat doon. Pumunta ako ngayon para kasama si Secretary Wang pag-usapan ng tungkol sa paglipat. Kayo na ang bahala sa mga detalye. Chaoyang Commercial Building ay sa iyo rin. Natapos na ang upa ng kumpanya ng kasintahan ko. Kaya binili ko ang Chaoyang Commercial Building at nakuha ko ito. Chairman Ye, ikaw at siya. Siya ay Inagaw ang kasintahan ko. At sinabi pa na makapangyarihan ang pamilya Fang at ipapawala ako. talaga namang wala kang takot. Pati ang kasintahan ng ating punong ehekutibo Ye ay nangahas kang agawin. Mukhang gusto mong mamatay. Sa loob ng 2 oras, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Fang. Ginoong Zhao, hindi pwede. Kung tatapusin mo ang kontrata, ang pamilya Fang namin ay haharap sa pagkabangkarote. Ang pamilya Fang ninyo hindi ba makapangyarihan? Pati ang ating chairman Ye ay hindi ninyo iginagalang. Ako ay isa lamang tagapamahala sa ilalim ng ating tagapangulo Ye. Hindi ba ako mas hindi karapat-dapat makipagtulungan sa inyo? Ginoong Zhao, nagkakamali ka. Mali ako. Talagang alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Xiao Fei. Totoo ba ang sinasabi nila? Itong si Ye Qingyu, talaga bang chairman ng Tianhai? Bakit nasa kumpanya mo siya bilang vice president? Lagi siyang low-key. Nakuha ko na. Ginawa niya yan para sa'yo. Ikaw talaga, anak, sana sinabi mo na agad sa akin. Hindi ko na kailangan pakialaman ang pamilya Fang. Akong ina mo. Ang mga bagay na ito, mas mabuting ikaw na mismo ang magsabi sa ating Direktor Ye. Direktor Ye, nakikiusap ako. Wala akong kwenta. Hindi dapat ako magkaroon ng gusto kay pangkalahatang tagapamahala Wo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ituring mo na lang akong walang halaga. Pakawalan mo na ako. Huwag mong kanselahin ang pakikipagsosyo ni pangkalahatang tagapamahala Zhao. Ang bagay na ito, hindi sa akin dapat itanong, kundi sa kasintahan ko. Kung mapatawad ka niya, patatawarin din kita. Fang Zhen, tanungin mo ang iyong sarili. Isipin mo, kung ako ikaw ngayon, papatawarin mo ba ako? Umalis ka na. Nandidiri ako sa'yo. Lumayas ka na. Narinig mo ba? Sabi ng girlfriend ko na ayaw kang makita. Umalis ka na nga. Kung muli mo kaming pagagalitin si Miss Wu, hindi lang iyon ang pagtatanggal ng kontrata. Lumayas! Kung alam ko lang, sana hindi na lang. Saka. Binili ko na ang Fuhai Yun Tian. Ako tamad akong mag-manage. Kung may oras ka, pumunta ka doon. Fuhai Yun Tian. Iyan ay hindi naman talo sa aming grupong Tianhai. Direktor Ye, gaano pa ba kalaki ang kakayahan na hindi mo pa nailalabas? Ye Qingyu. Direktor Ye. Ito ang aking manugang.
Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Salamat. Bakit ka nagpapasalamat? Boyfriend mo ako, di ba? Ano? Nag-aalala ka pa ba kay Fang Jen? Huwag kang mag-alala. Si Zhao Qi, maaasahan naman siya sa trabaho. Ang bagay tungkol kay Fang Jen, hindi ako nag-aalala. Ang inaalala ko ay ang aking mga bagay sa pamilya. Mula pagkabata, hindi ako pinapansin ng mga magulang ko. Ibinigay nila ang lahat ng pagmamahal sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Sa kanilang paningin, ako lang ay isang bagay na hindi naman kailangan. Kung hindi nila igagalang ang aking kalooban at pilit akong ipapakasal kay Fang Jen. Ang kumpanyang ito ay inilaan ko ang lahat ng aking pagsisikap. Gusto ko lang ayaw kong makita sila na tumitingin sa akin ng may pagkasuklam. Kaya nagsumikap ako upang makawala sa kontrol ng pamilya. Ngunit kahit na nakagawa ako ng mga nagawa, umupo bilang presidente, sila pa rin ay hindi ako itinuturing na pamilya. Kengyu, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Dahil walang may gusto sa'yo sa pamilya, gumawa ka ng mga nagawa para hindi ka na nila balewalain. Pero ako ay isang walang kwenta. Tingnan mo ang kumpanya, halos naubos na ang laman. Hindi ba sinabi ko na? Nandito ako. Hindi pwedeng ikaw lang ang aking kasintahan, sa salita lang, di ba? Ito, di salita lang din naman. Ayoko rin naman ng salita lang. Presidente Wu. Pasensya na, lalabas muna ako. Nakangiti ka pa. Kasalanan mo to. Sige na, mag-usap tayo ng seryoso. Balak kong bumili ng isang kumpanya, ikaw ang mag-manage. Ano sa tingin mo? Anong klaseng kumpanya? Siyempre, isang Fortune 500 na kumpanya. Bakit? Dahil deserve mo. Nakakainis ka. Totoo. Ang galing-galing mo. Mag-manage ng Fortune 500. Sobra-sobra pa. Saan ka natutong maging ganyan kahusay magsalita? Kung husay ba ito? Hindi mo alam? Ilang piso lang. Bumili ng Fortune 500 para pasayahin ang asawa. Sulit talaga. Pasensya na na-late ako na traffic kasi. Qingyu, ikaw na lang ang kulang dali. Maupo ka na. Patuloy na bumibili ng kumpanya para sa asawa. Class President, nakita ko lang sa labas Porsche pala ang 2 milyon ang halaga nun. Pagkatapos ng graduation kumita ng konting pera, hindi naman gaano. Class President, napaka-humble naman nagmamaneho ng sasakyan na nagkakahalaga ng milyon at konti lang daw. Class President, ihatid mo naman ako pauwi ngayon. Hindi pa ako nakakasakay ng Porsche. Sige, ang hiling ng dating kaklase tutuparin ko. Chen Mian, sa tingin ko ikaw at ang Class President bagay kayo, haha. Napaka-successful ng Class President, kaya ba niya akong magustuhan? Hindi pa sigurado. Sige, wag na nating pag-usapan, tayong lahat ay dating kaklase. Sa pagkakataon na ito, inimbitahan ko kayo sa Fuhai Yuntian, gusto kong makipag-usap. Siya nga pala, Ye Qingyu. Naalala ko noong panahon ng pag-aaral ikaw ang may pinakamataas na grado. Ano ngayon, saan ka nagtatrabaho? Siyempre, hindi kita kayang tapatan ako. Nagtatrabaho ako sa kumpanya ng nobya ko. Sa madaling salita, isa siyang babaeng sinusuportahan ng mayaman. Chen Mian, naalala ko noong nag-aaral ka, niligawan mo si Ye Qingyu. Bulag lang ako noon. Kung alam ko lang na ganito siya, magugustuhan ko ba siya? Oo nga, kung hindi dahil kay Class President, malamang sa buong buhay niya hindi siya makakapunta sa Fuhai Yuntian para kumain sa ganitong klaseng hotel. Sige, tumigil na kayo. Baka si Ye Qingyu ay may pinagdadaanan hindi natin alam, di ba? Ye Qingyu. Wala akong problema. Mabait naman ang kasintahan ko sa akin. Mukhang sobra pa nga ang tawag na basura sa'yo. Masyado pang mataas ang tingin sa'yo. Hindi ko talaga alam kung anong kasalanan ang ginawa ng kasintahan mo sa nakaraang buhay niya para magustuhan ng isang basura tulad mo. Nabili ko na. Ano ang nabili mo? Wala lang. Bumili lang ng maliit na kumpanya. Kunwari lang talaga. Masyado kang feeling importante. Bumili pa ng maliit na kumpanya.
Ikaw na nakadepende sa babae. Hindi ko alam. Anong kumpanya ang nabili mo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Hindi ko rin masyadong alam. Parang ang tawag ay North Star Group. Ibigay ko na lang sa kasintahan ko bilang regalo sa kaarawan. Ano ang sinabi mo? North Star Group? Top 10 ng Fortune 500, ang North Star Group. Ye Qingyu, sa tingin ko, hindi ka lang basura, kundi baliw ka pa. Nagsasabi ka pa ng ganyang kalaking kasinungalingan. Ye Qingyu, sa totoo lang, hindi mo kailangan gawin iyan. Kahit na magkaiba na tayo ng mundo, iyon ang totoo, pero kung may problema ka talaga, pwede mo namang sabihin sa akin. Pwede kang pumunta sa kumpanya ko. Kahit mababa ang sweldo, matututo ka pa rin ng mga bago, di ba? Hindi naman kailangan na dito ka pa, magsinungaling o magbiro. Hindi ako nagbibiro. Ang kumpanyang ito, North Star ang tawag. Pero, hindi ganoon karami ang shares. 70% lang ang nakuha ko. Yung hindi ko nakuha, sayang talaga. 70%? Sayang pa? Abot na ba iyan sa daan-daang bilyon? Ibenta man si Ye Qingyu, hindi sapat. Bahala na, maniwala kayo o hindi. Sige, tumigil na tayo sa usapang kumpanya. Ngayon, pinagsama-sama ko kayo dito para lang magkwentuhan tayo tungkol sa buhay ninyo. Talagang binibigyan siya ng mukha ng class president. Class president ako eh. Pero, bakit wala pa ang pagkain? Gutom na ako. Baka masyadong abala ang kusina. Hindi na nila kami maasikaso. Dahil dito tayo ay ang pinakamagandang hotel. Ang mga pagkain ay kailangang gawin ng maingat. Maiintindihan? Magpatuloy na lang tayo sa usapan. Hindi tama. Ito ang Fuhai Yuntian. Pumunta na ako rito. Hindi ganyan kabagal ang paghahatid ng pagkain. Hindi mo ba in-order ang pagkain? Ye Qingyu, nagsisinungaling ka. Inimbitahan tayo ng boss sa Fuhai Yuntian. Sa ganitong malaking hotel kumain. Bakit naman siya hindi mag-o-order? Akala mo ba lahat ay katulad mo, na mahirap, hindi kayang bumili ng pagkain? Tama. Ang boss ay nagmamaneho ng sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang boss. Hindi katulad mo na taong umaasa sa iba. Oo. Hindi ako makakumpara sa boss. Gusto ko lang sabihin na ang paghahatid ng pagkain dito sa Fuhai Yuntian ay hindi dapat ganito kabagal. Ang pamamahala dito ay napaka-profesional dahil ito ang aking restaurant. Pero, mas mabuting huwag na lang pag-usapan. At nagmamanage ka pa? Anong alam mo sa management? Nakain ka na ba dito? Huwag kang magpatawa. Dito, isang meal, hindi bababa sa 100,000. Afford mo ba? Ye Qingyu. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin ang pagkakaiba natin. Pero hindi mo pwedeng pagdudahan na hindi ako nag-order. Nak-order ako. Kung ganun, ang paghahatid, hindi dapat ganyan kabagal. Bakit ganyan ang serbisyo nila? Kakausapin ko ang tagapamahala. Oy, huwag kang pumunta. Abalang-abala ang tagapamahala dito. Wala siyang oras. Kilala ko ang tagapamahala dito. Ako na lang. Kasi, magkaklase naman tayo. Magpapakita na lang ako ulit. Talaga namang class president ka. Ang maging kaklase mo. Sobrang saya. Oo nga. Hindi tulad ng iba. Palamunin na lang at sinisiraan pa ang class president. Nakakahiya. Okay lang. Kilala ko rin ang tagapamahala. Ako na lang. Bakit ka nandito? Natapos mo na ba ang trabaho sa kumpanya? Ang presidente ng North Star Group at tinawagan lang ako kanina. Sabi mo, binili mo ang kanilang kumpanya. 70% ng shares. Inimbita ako dito para pag-isapan. Ang susunod na hakbang ng kumpanya, ang trabaho sa merger at turnover. Diyos ko, ang bilis naman. Katatapos ko lang bumili. Ito ay isa sa top 500 sa mundo kasi. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang aking kasintahan, Wu Fei. Nagyayabang pa siya, nagpapalamon lang naman sa babae. Ang mundong ito, hindi ko na maintindihan. Oo. Miss Wu Fei, tama ba? Ako ang presidente ng klase ni Ye Qingyu. Nagbukas ako ng isang kumpanya dito. Taunang kita ay ilang milyon. Kumusta? Maupo ka, maupo. Dahil ikaw ang kasintahan ni Ye Qingyu, kaya magkakapamilya tayong lahat. Huwag kang mag-atubili. Miss Wu Fei. Narinig ko kay Ye Qingyu na ikaw ang kanyang amo. Kaya bakit? Ang kasintahan mo ba ay isang empleyado? Anong pakialam mo?
Huwag kang magkamali, Miss Feifei. Iniisip ko lang na hindi siya bagay sa'yo. At saka, isa lamang siyang empleyado. Sino ka para tawagin siyang Feifei? Ang aking asawa ay mabait lamang sa akin. Paumanhin, nagkamali ako. Miss Wu Fei, sa tingin ko, kung hindi ka tututol, magdagdag tayo ng contact. Para mas madali ang future cooperation. Totoo ako. Presidente. Ano to? Sa harap ko. Inaagaw mo ang nobya ko. Go! Go! Huwag kang ganyan magsalita. Sa tingin ko lang, hindi mo siya karapat-dapat, tsaka hindi lang ako ang nag-iisip. Ang lahat ng nandito, ganyan din ang iniisip, di ba? Tama. Si Ma'am Feifei ang amo. Si Presidente ay amo din. Obvious naman. Mas bagay sila sa isa't isa. Tingnan mo, sinabi ko na nga, Ye Qingyu, bilang tao, ang pinakamahalaga ay ang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Kamalayan sa sarili? May kamalayan ba ako sa sarili ko? Eban ko. Pero ikaw, siguradong wala kang kamalayan sa sarili. Ye Qingyu. Para sa respeto sa dating kaklase, kaya pa ulit-ulit kitang pinagbigyan. Huwag mong abusuhin ang aking pagtitiis. Dating kaklase. Ganyan ka ba maging kaklase? Ye Qingyu. Dito ako nag-book, hindi ako masaya ngayon. Kaya lumabas ka. Buti naman gutom ako. Bakit ang tagal ng pagkain? Punta tayo sa kabilang. Kumain. Kumain pa sa kabilang? Akala ng iba, parang sa kanya ang restaurant na ito. Oo nga, pero isa lang siyang batugan na umaasa sa babae. Akala niya importante siya. Presidente Gao, ito ang chairman namin na si Ye. Director Ye. Sa wakas nakita. Ikaw po ay... Nakalimutan kong magpakilala. Director Ye, ako ang bagong binili mo na. Kasalukuyang presidente ng North Star Group, Gao Liang. Direktor Ye si Presidente Gao. Nang malaman niya na binili mo ang North Star Group, 70% ng shares. At ang kumpanya ni Miss Wu, pagkatapos ng merger agad, pumunta dito para makipagkita kay Miss Wu. Para pag-usapan ang partnership dito, labis din niyang iginagalang kayo. Kaya nagmamadali siyang pumunta, gusto ka talagang makita. Oh, pagkatapos nito, isa na tayong pamilya. Sana magtulungan tayo. Director Ye, sobra kayong mapagbigay. Makapagtrabaho sa ilalim ninyo ay isang karangalan para sa akin. Tulad ninyong may tapang, naniniwala ako. Kapag ang North Star Group natin ay sumanib, kumpanya ni Miss Wu Fei pagkatapos, tiyak na uunlad. Ikaw ang presidente ng North Star Group, Presidente Gao Liang. Ako, sino ka? Siya? Siya ang aking class president noong mag-aaral pa kami nagbukas ng kumpanya taunang kita milyon. Kanina lang sinabi pa niyang wala akong kamalayan sa sarili. Hindi karapat-dapat sa aking kasintahan. Isang walang pakundangan, bagay lamang. Ang kinikita lang ay 1 milyon, at naglakas loob pa sa harap ni Director Ye, magsalita ng walang saysay. Hindi ko alam, saan niya nakuha ang tapang. Presidente Gao, maaaring isang pagkakamali ang lahat. Jiao Qi yung bagay tungkol sa Fuhai Yuntian paano na ang pagproseso. Walang problema. Natapos na ang lahat ng turnover. Tatanungin kita. Bakit ngayon ang bilis ng paghahain ng hotel bumagal ng husto? Inintay ko ng matagal. Hindi pa naghahain. Gutom na ako. Presidente, mali po kayo sa akin. Itong silid. Hindi siya nag-order. Talaga? Sabi ng class president namin dahil hindi kayo nakapagluto ng maayos. Paano naman? Titingnan ko. Baka mali ang naalala ko, baka nakalimutan kong umorder. Nakalimutan. Talaga? Ginoong Ye, na-verify ko na. Sinabi sa akin ng tagapamahala, yung nag-book ng private room na ito, nag-utos na. Iwan lang ang private room, huwag mag-serve ng pagkain. Jiang Haoran, ganyan ka pala. Mali pala ang pagkakakilala ko sa iyo. Akala ko angas mo. Pero isa ka lang palang, pobre na pakitang tao. Sa tingin ko, yung Porsche sa labas, renta lang din niya. Pakitang tao lang talaga. Ay, ito ay talaga namang sabay-sabay manggiba. Alam ko na noon pa. Sa totoo lang, si Ginoong Ye ang pinakamagaling sa klase namin kasi noong nag-aaral pa kami, si Ginoong Ye rin ang may pinakamataas na marka. Oo, Chairman Ye.
Nung nag-aaral pa tayo, niligawan pa kita. Dati lang, tinitingnan lang kita. Kung gusto mo, ngayong gabi, pwede tayong mag-date. Ayoko na. May kasintahan na ako. Ang pambobola mo, ibigay mo na lang sa class president. Sabihan ng kusina na pwede nang mag-serve. Ako na ang manlilibre. Walang problema. Ako na bahala. Pagkatapos ng kainan ngayon, wag na tayong mag-usap kasi magkaiba na ang mundo natin. Xiao Fei, bilang presidente ng kumpanya, ang simple ng tirahan mo. Si Chairman Ye naman ay nakatira sa marangyang lugar. Hindi ka pa nakapunta sa akin? Kapag nandoon ka, malalaman mo. Yung sa akin, wala man lang kalahati ng sayo. Pumunta si Chen Mian, di ba? Kasi siya ang ex-girlfriend mo. Nagsiselos ka? Sino ang nagseselos? Nakakainis ka, bad ka. Xiao Fei? Sa totoo lang, bago kita nakilala, tulad ng sinabi ni Jiang Haoran, isa lang akong mahirap na empleyado. Kung hindi dahil sa isang aksidenteng pagkakataon, malamang sa buong buhay ko, hindi na kita makikilala. Anong gusto mong sabihin? Pagkatapos nito, kapag naayos na ang problema ng kumpanya mo at ang mga bagay sa bahay, tayo, magpapakasal na tayo. Ikaw? Ayaw mo ba? Gusto ko. Wang Qian? Nakakasagabal talagang babae. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko, may problema talaga siya. Sagutin mo na. Kumusta? Ano? Sabi ni Wang Qian, ang Yuansen Group at Beijing Group ay isasama sa ating kumpanya. Medyo may problema. Anong nangyari? Hindi niya naipaliwanag ng maayos sa telepono. Pupunta ako doon. Sasamahan kita. Presidente Ye, Presidente Wu, ang pagsasama ng dalawang kumpanya ay nahadlangan. Ngayon, ang nangungunang 10 ng Fortune 500 na ibang kumpanya ay nagsanib puwersa para hadlangan ang ating pagsasama. Ano ang gagawin natin? Huwag ka munang mag-alala. Ang dahilan kung bakit nila tayo hinahadlangan. Alam mo ba? Hindi ko alam. Malamang, dahil ang dalawang kumpanyang nasa Fortune 500 kapag nagsama, ay nakadama sila ng banta. Kahit na ang mga kumpanyang ito ay magkakaiba ang ranking, ang totoo, ang kanilang kakayahan ay hindi gaanong malayo. Pagkatapos magsama ang Yuansen at Beijing, malamang naapektuhan ang kanilang interes. Ano ang ginawa nila ngayon? 7 industriya ang nagsanib puwersa para salakayin lahat ng industriya ng Yuan Senador at Bixing. Ngayon, ang stocks ng dalawang kumpanya ay mabilis na bumabagsak. Wu Fei, huwag kang mag-aksaya ng oras. Mas mabuting umuwi ka na lang. Sundin mo si nanay at magpakasal ka na lang. Wu Hao, bakit ka nandito? Siya ay... Ay, si Wu Hao, kapatid ko. Alam mo bang kapatid mo ako? Bakit hindi mo pinakasalan si Fang Zhen? Alam mo ba? Tinanggihan mo si Fang Zhen. Dahil doon, ako at ang girlfriend ko, nagkahiwalay. Ano ang isusuli mo sa akin? Ang girlfriend mo ay nakipaghiwalay sa iyo. Anong kinalaman ng ate mo dyan? Sino ka ba? Wu Hao, ingatan mo ang iyong pananalita. Siya ang boyfriend ko, Ye Qingyu. Ikaw pala ang nanliligaw sa ate ko, walang kwenta. Pumunta ka pa sa kumpanya ng ate ko. Ang ate mo ay girlfriend ko. Bakit hindi ako pupunta? Wu Fei, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O makipaghiwalay ka sa kanya. O kaya, wala ka ng kapatid na tulad ko. Sige, umalis ka na muna. Wu Fei, anong sinabi mo? Sinabi ko, umalis ka muna. Hindi mo ba narinig? Uulitin ko, para sa iyo. Para sa walang kwentang ito, itatapon mo ako, ang iyong kapatid. Ikaw ay walang utang na loob. Wala ka bang konsiderasyon kina nanay at tatay? Sa pamilya Wu, Pamilya Wu? Kailan ba ninyo? Ituring akong bahagi ng pamilya Wu. Si nanay at tatay, kapag may kailangan lang sila sa akin, sa kanila ako naaalala.
At ikaw, sa bawat pagkakataon na lumalabas ka, ako ang nagbibigay ng pera para sa iyo? Iyon dapat mong gawin. Ikaw ang ate ko, kaya dapat mong ibigay sa akin ang pera. Eh ngayon, hindi na ako ang ate mo. Umalis ka na. Wufei, isipin mong mabuti. Maliwanag na sa akin. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Sasabihin ko ng literal kay nanay at tatay. Wufei, huwag kang magsisi. Mapagpanggap, pero walang kakayahan. Ang kapatid mo ay talagang bata pa. Naku, huwag mo na sabihin iyan. Unahin nating ayusin ang problema ng kumpanya. Director Ye Presidente, Wu. Nagdesisyon ako na ang Tianhai Group at ang Fuhai Yuntian ay isasama sa ilalim ng ating kumpanya. Isang patak lamang sa dagat. Ang 7 kumpanyang ito, marahil ay ginamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Maliban kung mayroon tayong mas malaking pondo kaysa sa kanila, kung hindi, patuloy lang tayong pipigilan. Ang pinakamasamang resulta malamang ang Yuansen at Beijing natin ay mababang karote. Pero, hindi rin natin kayang panoorin ang ating sarili na dahan-dahang mamatay. Kung bibilhin natin ang lahat ng kanilang stocks, lahat paano kaya? Presidente Ye, imposible ito. Hindi nabanggitin na ngayon. Napakaingat nila sa atin. Lagi nilang kinokontrol ang shares. Kahit hindi nila kontrolin ang pagbili ng lahat ng shares ng top 10 ng Fortune 500, lahat ng shares ay isang astronomical na halaga. Para sa iba, marahil ay hindi talaga kaya. Pero para sa akin, hindi ito mahirap. How, Dad? Pero sa hinaharap, magiging ako talagang isang freeloader. Kailangan mo akong alagaan, Faye. King Yu, hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin. Wala lang. Ito lang ay ilalagay ko lahat. Ching Yu, kahit anong gusto mong gawin, ayoko kang gumawa ng kahangalan. Kung hindi, ang ating kumpanya ngayon ay gawin muna natin ng step by step muna. Huwag munang mag-merge. Ayokong may mangyari sa'yo. Ano ba iniisip mo? Isang malaking sugal lang ito. Kung mabigo, babalik ako bilang empleyado. Sige, sasamahan kita. Sapat na ang sinabi mo. Dahil lang sa isang maliit na kumpanyang ilang milyon, gustong maging nangunguna sa industriya. Sobra na. Sa pagkakataong ito, isabay ang Beijing at Yuansen sabay-sabay na paalisin. Nakakahiya. Na-acquire ng isang tao. Nag-ulat ang sekretarya ko. Ang Tianhai Group at Fuhai Yuntian mukhang sumama na rin sa maliit na kumpanyang iyon. Ang dalawang kumpanyang ito ay wala sa top 10. Pareho silang nasa iisang bangka. Ngayon, tayo. Sabay-sabay na durugin. Hahaha. Kapag nalugi na sila, tingnan natin kung paano sila magsisisi sa pakikipaglaban sa atin. Hahaha. Dito? May bumibili ng shares ng 7 kumpanya natin, shares ng 7 kumpanya natin. Bawat isa ay mahigit 100 bilyon. Sa buong mundo, sino ang makakabili sa atin? Dahil lang sa bigla niyang pagdating. Si Ye King Yu ba? Sunod-sunod na nakuha ang 3 top 500 na kumpanya. Nagastos na niya ang lahat ng pondo niya. Gusto pa niyang bilhin tayo. Imposible yan. Pakiramdam ko, may mali. Huwag kang mag-alala, hindi na sila magtatagal. Kapag naubos na ang pera nila, sa halip, tutulong iyan para tumaas ang stock price natin. Bakit hindi? Imposible. Ano ang problema, Ginoong Zheng? Ang ingay mo. Ang mga shares ng kumpanya ko ay nabili na mahigit 70%. Huwag kang magpanik. Sa tingin ko, nananakot lang siya. Ano ang nangyayari? Ang market value ng Haoguo ay 100 bilyon ay nabili na 79% ng shares. Paano siya nangahas? Ito. Ginoong Zheng, si Hao. Ang mga shares na hawak natin pinagsama-sama, ngayon ay kulang pa sa 10%. Ginoong Ye, Ginoong Wu, ang mga bahagi ng 7 kumpanya, lahat ay binili natin. Ang nangungunang 10 kumpanya sa Fortune 500, lahat ay pag-aari na natin. Mukhang nagtagumpay ako. Tagumpay tayo. Sabi ko na, huwag mag-alala. Kailangan ko pa ring umasa sa iyo. Hindi ko hahayaang mabigo ka. Ginoong Ye, tama si Gao Liang. Ang tapang mo ay hindi kayang pantayan ng sinuman. Tumigil ka sa pambobola. Bilisan mo ang pagsasama ng kumpanya. Asikasuhin mo. Sige. Tutulungan ko si Ginoong Zhao. Kayo ba? Ang nag-acquire ng kumpanya namin? Hindi ninyo kami kilala.
Oh, Kayo ay mula sa 7 kumpanya. mabuti at alam mo. Payo ko sa iyo bilisan ninyong ibalik ang kumpanya namin sa amin. Ang kasakiman ay walang hanggan. Baka mabulungan ka. Pasensya na, ako, itong tao. Walang maraming magandang katangian. Ang kaya ko lang ay kumain. Huwag mong akalaing hindi namin alam. Iyon ang huli mong asset. Kung aalis kami, tiyak na magkakagulo ang kumpanya. Babagsak ang stock price. Wala ka ng pagkakataong umiyak. Ito, huwag na kayong mag-alala. Ano pa ba ang gusto ninyong gawin namin? Ang mga kumpanyang ito ay bunga ng aming mga ninuno. Talagang hindi namin hahayaan na masira ito sa aming mga kamay. Ano ang kinalaman ko diyan? Noong kayo ay gumagawa ng problema sa aming kumpanya, bakit hindi kayo lumabas? Ngayong wala na ang kumpanya, lumalapit kayo sa akin para humingi ng paliwanag? Sa mundo, saan pa may ganong kadaling bagay? Noon ay mali kami. Humihingi kami ng tawad. Ngunit kailangan ibalik ang kumpanya sa amin. Kayo ngayon, mukhang hindi pa alam ang inyong posisyon. Ngayon, hindi ako ang humihingi sa inyo, kundi kayo ang humihingi sa akin. Kung magalit ako, i-short sell ko ang lahat ng inyong kumpanya. Kaya mo? Anong hindi ko kaya? Xiaofei, ang kanilang kumpanya, i-short sell lahat. See? Nagpapanggap ka lang. Ang aking kumpanya ay may stock na daan-daang bilyon. Kapag ibinenta mo, mawawalan ng 100 bilyon. Hindi mo iyon gagawin. Xiao, Ang iyong kumpanya, wala na. Ano? ano? Paano mo nagawa? Anong tapang mo? 100 bilyon. Baliw ka na. 100 bilyon lang. Ang negosyo ng iyong kumpanya, hindi ako interesado. Lumalaban ka sa pera. Baliw ka na ba? Sa mundong ito, paanong may taong lalaban sa pera? Pasensya na. Ako, bilang isang tao, hindi mahilig gumastos. Hindi ko kailangan ng ganoong karaming pera. Huwag kang masyadong mayabang. Kayong nauna talagang mayabang. Kung maaga kayong lumapit para humingi ng tawad, baka mabibigyan ko pa kayo ng posisyong tagapamahala. Binabanta ninyo ako? Karapat-dapat pa ba kayo ngayon? Director Ye, lahat ng ito ay ideya ni Wang Zihao. Kami lahat ay nauto niya kaya namin kayo tinarget. Gusto kong maging tagapamahala. Pakiusap, huwag niyong ibenta ang kumpanya namin. Tama, lahat ay ideya ni Wang Zihao. Gusto ko ring maging tagapamahala. Kayo, Ngayon kayo humihingi ng tawad? Bakit hindi kayo kumilos noon? Jiaoqi, ayaw kong makita sila. Naiintindihan. Guard, Amo Ye, may article na lumabas tungkol sa atin. Pinakabagong assessment, ang laki ng kumpanya natin, ay naging number 1 sa buong mundo. Ngayon, sa wakas, magiging dependent na ako sa'yo. Papakainin kita habang buhay. Bakit kayo nandito? Ako at ang pamilya Wu ay wala ng relasyon. nanay. Nakita mo yon? Ang taksil na si Wu Fei. May pera na siya. Kinalimutan na ang pamilya Wu ang kabutihang ginawa namin sa kanya. Wu Fei, anong sinasabi mo? Kami ang pamilya mo. Pamilya? Noong una, pinilit mo akong pakasal kay Fang Zhen. Itinuring mo ba akong pamilya? Noon, hindi ba para sa ikabubuti mo? Sige. Huwag mo nang sabihin sa akin yung mga formalidad na yan. Sobrang busy ko ngayon. Sabihin nyo na, bakit kayo pumunta rito? May kailangan ba kayo? Ayoko nang makipagplastikan. Nabasa ko na ang artikulo. Ang laki ng kumpanya mo ay numero 1 na sa mundo. Di ba? Dapat bigyan mo na ng shares ang kapatid mong lalaki. Ano? Wu Fei, ako ang tunay mong kapatid. Sa lohika at sa damdamin, dapat mong ibigay ang shares ng kumpanya sa akin. Magkano ang gusto mo? May konsensya ka pa pala. Hindi naman ako humihingi ng marami. Kailangan ko lang ibigay sa akin ang 70%. 70%? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares. Gusto mo ba? Hindi ako katulad mo. Walang utang na loob. Ang 10%, itago mo na lang para sa sarili mo. Basta ibigay mo sa akin ang 70%, okay na. Panaginip lang yan. Ang shares ng kumpanya ko, bakit ko ibibigay sa iyo? Wu Fei, si Xiao Hao ay kapatid mong lalaki. Bigyan mo ang kapatid mong lalaki ng ilang shares. Ano ba? Kapatid na lalaki? Mula pagkabata hanggang ngayon, tinuring ba niya akong ate? Itinuring ba ninyo akong pamilya? Hindi ba?
Wu Fei, may konsensya ka pa ba? Pinalaki kita ng maraming taon. Madali ba para sa akin? Pinalaki mo ba ako? Mula nung ipanganak ako, iniwan mo ako sa bahay ng lola. Hanggang mamatay si lola, hindi ka man lang dumalaw sa akin. Kailan mo ba ako pinalaki? Kung wala ako at ang tatay mo na nagbibigay ng pera, sigurado akong hindi ka kayang buhayin ng lola mo. Sa inyo lang ba yung ibinibigay nyo sa akin bawat buwan na mga ilang piso? Ni isang sako ng bigas ay hindi sapat? Sasabihin ko sa iyo mula bata ako, kung hindi dahil sa lola ko na namumulot ng basura para buhayin ako, matagal na akong namatay sa gutom. Ikaw na walang utang na loob. Ako ang tunay mong ina. Tunay na ina. Dati bakit hindi mo naramdaman na ikaw ang aking ina? Wu Fei, ikaw ay isang babae, talagang ikaw ay mag-aasawa. Hindi ka makapagpatuloy ng lahi ng Wu at sayang lang ang pera. Ano ang inirereklamo mo? Kaya, ganun din ang iniisip mo? Totoo ang sinabi ni Xiao Hao. Bakit kayo pumunta sa akin ngayon? Kahit na ikaw ay parte pa rin ng pamilya Wu, kung gusto mong umalis sa pamilya Wu, hindi kita pipigilan. Pero ngayong mayaman ka na kailangan mong bigyan ng parte si Xiao Hao. Nakikita ko na ang totoo sa mga mukha nyo. Pero sino ang nagsabi sa inyo na may kinalaman ang kumpanya sa akin? Wu Fei, anong ibig mong sabihin? Lahat ng shares ko ay inilipat ko kay Ye Qingyu. Wu Fei, paano mo maibibigay ang kumpanya ko sa kanya? Kailan pa naging parte ng kumpanya ang kinalaman mo? Hindi mo pwedeng ibigay ang kumpanya sa isang estranghero. Anong estranghero? Siya ang nobyo ko. Xiao Fei, hindi ba gagamitin mo ang kumpanya para patunayan ang sarili mo? Napatunayan ko na ang sarili ko. At saka ang mga ito ay lahat na ibigay mo sa akin. Ngayon, binalik ko sa tunay na may-ari. Pero sa hinaharap, kung hindi ka na makakapag-relay sa babae, hindi mo ako pwedeng iwan. Sa hinaharap, ako na ang magpapakain sa iyo sa pamamagitan ng pagiging babae. Tumahimik ka, walang kwenta. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo kay Wu Fei. Ngayon na ibalik mo sa akin ang kumpanya ko. Ngayon na agad. Ang iyong kumpanya? Wala akong anumang dugong relasyon. Paano naging iyo ang kumpanya? Pero ito ay kay Wu Fei dati. Ngayon, akin na. Walang kwenta? Sa tingin ko, ikaw ang walang kwenta. Isang duwag na umaasa lang sa magulang. Karapat-dapat bang tawaging lalaki? Anong akala mo sa sarili mo? Kung hindi dahil kay Wu Fei, karapat-dapat ka bang tumayo sa harap ko? Makipag-usap sa akin? Ikaw talaga ang nagnakaw ng kumpanya ni Wu Fei. Ako ang kumuha. Tatanungin kita. Ngayon, ang kumpanya na nasa Chaoyang Commercial Building kanino? Akin. Kanino ang pinagsamang Tianhai Group? Akin. Kanino ang Fuhai Yuntian? Akin pa rin. Ang shares ng kumpanya ni Wu Fei lahat ay binili ko. Dapat kang magpasalamat. Kung hindi dahil may dugong relasyon kayo kay Wu Fei, ang pinakawalang karapatan na tumayo sa harap ko ay kayo. Pero ikaw ay ibinigay na ang kumpanya kay Wu Fei. Ngayon, gusto mo pang bawiin. Anong klaseng lalaki ka? Tulad ng sinabi mo, ang kumpanya ay ibinigay ko kay Wu Fei. Kaya kung sino ang gusto kong bigyan, siya ang bibigyan ko. Kaya hindi ko kayo bibigyan. May problema ba? Wu Fei, sa pamilya Wu ka ba makikipaghiwalay? Mula nang inyo akong itinakwil, ako at ang pamilya Wu ay wala ng relasyon. Sa loob ng maraming taon, sobra na ang perang ibinigay ko sa pamilya Wu. Ikaw na walang utang na loob. Hintayin mo lang. Pagsasakitan kayo ng pamilya Wu. Walang utang na loob. Sa tingin ko, ang pamilya Wu ninyo, ang walang utang na loob. Ma'am Wu, hindi ko na talaga matiis. Ang pamilya Wu, ako na ang bahala sa kanila. Bahala na. Ano ang gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, ako ang nanay ni Wu Fei. Ako ang kapatid ni Wu Fei. Ako si Wang Chen, sekretarya ni Ma'am Wu. Simula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan na may kinalaman sa pamilya Wu ay titigil na. Anumang may kaugnayan sa pamilya Wu, negosyo ng pamilya, ay hindi natatanggapin. Walang komunikasyon magpakailanman. Hindi mo magagawa iyan. Itigil ang lahat ng kooperasyon. Ang pamilya Wu ay mababang karote. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw ay pamilya ni Mr. Wu. Wala akong kinalaman. Ang kapalaran ng pamilya Wu ay wala sa akin. Wu Fei, Xiao Fei,
Bilisan mo siyang pakiusapan na bawiin ang utos. Huwag mo siyang hayaan na gawin iyon. Nasabi ko na, kung ano ang gusto niya, problema niya iyon. Wala akong kinalaman. Wu Fei, gusto mo bang wala ng tagapagmana ang pamilya Wu? Subukan mo nang ulitin yan. Xiao Fei, ako ang may kasalanan. Ang pamilya Wu ay nagkasala sa iyo noon. Pakiusap, maging mapagpatawad ka. Patawarin mo na ang pamilya Wu. Pagod na ako. Umuwi na tayo. Ay, Mr. Ye. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Salamat. Maligayang kasal. Salamat. Binabati ko sina Ginoong Ye at Ginang Wo. Mahal, matagal na akong nagtataka. Noong iniimbestigahan kita dati, talagang ikaw ay isang mahirap na lalaki na walang makain. Paano ka nakarating sa ganitong kalagayan? Ang lahat ng ito ay nagsimula noong sumali ako sa isang WeChat group.